Invincible Divine Sword Chapter 1781 hanggang 1790. Matapos malaman na ang punong tanggapan ng pamilyang Tang ay dumanas ng mapangwasak na pag-atake, agad na sinabi ng ninuno ng pamilyang Tang sa pinuno ng pamilyang Tang na galit, magmamadali akong bumalik sa kanila, dalhin mo si Yang Xiaoyo sa Buddha Cave. Sa sandaling ito, naabot na nila ang kalahating punto at hindi maaaring isuko ang Buddha Cave. At kung may isa pang pinuno ng pamilyang Tang o isang mas kaunting pinuno ng pamilyang Tang na nagmamadaling bumalik, wala itong mababago. Kaya, hiniling ng ninuno ng pamilyang Tang ang pinuno ng pamilyang Tang na dalhin si Yang Xiaotian sa Buddha Cave. Hindi, ninuno, pumunta kayo ni Yang Xiaoyo sa Buddha Cave, babalik ako. Nag-aalalang sabi ng pinuno ng pamilyang Tang. Anong kalokohan? Galit na sinabi ng ninuno ng pamilyang Tang, ito ay isang utos. Inutusan din ni Yang Xiaotian si Lao Lu, bumalik ka sa pamilya Tang kasama ang senior Tang at iba pa. Pero yung master kasama mo. Nag-aalalang sabi ni Lao Lu. Mayroon akong master ding. Sumabad si Yang Xiaotian at nag-aalalang sinabi, umalis ka na. Agad namang tumugon ng may paggalang si Old Lu. Matapos pasalamatan si Yang Xiaotian, pinaikot ng ninuno ng pamilya Tang ang spacecraft kasama ang ilang ninuno ng pamilya Tang at Lao Lu at mabilis na bumalik sa pamilya Tang. Matapos panoorin ang pagkawala ng sasakyang pangkalawakan, si Patriarch Tang ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagmamadaling pumunta sa Buddhist cave kasama si Yang Xiaotian. Sa buong bilis, dumating sina Yang Xiaotian at Patriarch Tang sa mga guho ng templo. Ang mga guho ay tahimik tulad ng dati. Gayunpaman, tiningnan ni Yang Xiaotian ang tahimik na mga guho sa paligid niya at biglang nakaramdam ng matinding panganib. Young friend Yang, anong problema? Tanong ni Patriarch Tang nang makita niyang tumigil si Yang Xiaotian. Patriarch Tang, may kakaiba. Sabi ni Yang Xiaotian sa malalim na boses. Si Patriarch Tang ay tumingin sa paligid na may kahinahinala at binuksan ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, ngunit wala siyang nakita. Sa oras na ito, lumipad si Lord Ding mula sa katawan ni Yang Xiaotian, at ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay lumundag, at ang ginintoang liwanag ay patuloy na tumagos ng mas malalim sa kalangitan sa gabi. Tamang-tama, sa ilalim ng pagtagos ng ginintoang liwanag ni Lord Ding, nagkaroon ng pagbabago sa kalangitan sa gabi sa di kalayuan, at lumabas ang isang figure na nababalutan ng kulay abong daloy ng hangin. Nang makita ang kulay abong figure na ito, nagulat si Yang Xiaotian. Ang taong dumating ay ang misteryosong tao na kumokontrol sa hukbo ng mga lingkod ng Death Sword. Mukhang hinihintay sila ng kabilang partido dito, pero paano nalaman ng kabilang partido ang lugar na ito? Ito ang pinuno ng Death Sword Servant. Senior, mag-ingat. Nang matapos magsalita si Yang Xiaotian, nakita niyang biglang kumislap ang kabilang partido at lumapit kay Yang Xiaotian at sa kabilang partido. Ang kabilang partido ay biglang umindat ng espada, at hindi mabilang na mga sirang pader ang lumipad pabalik, at ilang mga estatwa ng Buddha ay gumuho pa. Ang nakakatakot na alon ng espada ay tila itinaas ang buong lupa. Ang kapangyarihan ng Sword Wave ay napakalakas na kahit ang pinuno ng pamilya Tang ay nagbago ng kanyang mukha. Nang makita na ang Sword Wave ay malapit ng putulin si Yang Xiaotian at ang pinuno ng pamilyang Tang, biglang, ang apoy sa katawan ng Ding Lord ay tumaas ng husto, at ang mga rune ng Great Dao sa katawan ni Ding ay lumipad palabas, pinalamutian ng Great Dao Formation, at ang walang katapusang kulog ay umugang. Buksan ang Buddha Cave, dali. Mabilis na tumunog ang tinig ng Ding Lord. Ang ulo ng pamilyang Tang ay bumalik sa kanyang katinuan at nagmamadaling pumunta sa estatwa ng Buddha na kasing laki ng hinlalaki sa lupa, at gumamit ng isang lihim na paraan upang buksan ang daanan ng Buddha Cave. Ginamit din ni Yang Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang Washi Sword Body at ang Reversal Saint Body, sinusubukang baligtarin ang sword energy ng kalaban. Biglang nagbanggaan ang lakas ng espada ng kalaban at ang walang katapusang kulog ni Lord Ding, at ang walang katapusang kulog ay napunit at nagkalat ng lakas ng espada ng kalaban. Ngunit ito ay naharang sa huli. Gayunpaman, paulit-ulit pa ring yumanig kay Yang Xiaotian ang mapanirang kapangyarihan ng dalawa. Masyadong makapangyarihan ang dalawa, at si Yang Xiaotian, na nasa Saint Realm lamang, ay hindi makalaban. Nagulat ang misteryosong lalaki nang makitang nakaharang ang kanyang espadang alon ng gintong tripod, at gagamitin na sana ang pangalawang espada. Sa oras na ito, binuksan na ng pinuno ng pamilyang Tang ang daanan ng kuweba ng Buddha. Young friend Yang, pasok ka dali. Ang ulo ng pamilya Tang ay nag-aalalang sumigaw. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at siya at ang pinuno ng pamilyang Tang ay sabay na sumugod sa daanan ng kuweba ng Buddha. Bumalik din si Lord Ding sa isang gintong liwanag at pumasok sa daanan kasama si Yang Xiaotian. Nang ang misteryosong lalaki ay papasok na sa Buddha Cave Passage kasama si Yang Xiaotian, ang daanan ay sarado na. Nakatayo siya sa harap ng estatwa ng Buddha na kasing laki ng hinlalaki sa lupa, nakasimangot, at nagsimulang pag-aralan ang paraan ng pag-crack ng estatwa ng Buddha. Dumating si Yang Xiaotian at ang pinuno ng pamilya Tang sa pangunahing bulwagan ng templo ng Buddha, at pareho pa rin silang nabigla. Ang ulo ng pamilya Tang ay may malungkot na mukha. 3 araw lamang pagkatapos nilang umalis, ang punong tanggapan ng pamilyang Tang ay kinubkob ng White Knight Demon Clan, ang Black Ghost Clan, at ng Blood Demon Clan. Ngayon, pumunta sila dito at inatake ng pinuno ng Death Sword Servant. Ang lahat ng ito ay masyadong nagkataon. Ngunit dito, iilan lamang sa kanila ang nakakaalam.
Sino ito? Hindi rin mas maganda ang mukha ni Yang Xiaotian. Natural na hindi niya nilik ang balita. Ilang saglit na walang nagsalita sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinuno ng pamilyang Tang ay nagsabi kay Yang Xiaotian, "Kaibigan Yang, buksan muna natin ang pangalawang kuwebo ng Buddha." Pagkatapos ng lahat, pumunta sila dito para sa pangalawang kuwebo ng Buddha. Okay, sabi ni Yang Xiaotian. Ang pinuno ng pamilyang Tang ay gumamit ng isang lihim na paraan upang i-activate ang Buddha rune sa pinakamalaking rebulto ng Buddha. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Lumitaw ang tarangkahan ng pangalawang kuwebo ng Buddha. Dumating muli si Yang Xiaotian sa tarangkahan ng Buddha Cave at isinaaktibo ang ika-14 na antas ng 5 elemento ng Holy Buddha Sutra. Bigla, ang anino ng 5 Elements Holy Buddha ay namuo sa likuran niya. Naapektuhan ng liwanag ng Buddha ng 5 Elements Holy Buddha Shadow ni Yang Xiaotian, ang mga estatwa ng Buddha sa bulwagan ay talagang kumikinang ng maliwanag, na parabang sila ay nabubuhay. Idiniin ni Yang Xiaotian ang kanyang mga palad sa gate. Habang ang kapangyarihan ng 5 elemento na banal na Buddha ay ibinuhos sa salitang Buddha sa tarangkahan, ang salitang Buddha ay nagsimulang unti-unting lumiwanag. Dati, ang salitang Buddha ay maaari lamang i-activate sa kalahati, ngunit ngayon ito ay naiilawan pa rin pagkatapos ma-activate sa kalahati. Sa pagtingin sa salita ng Buddha na patuloy na pinapagana, ang pinuno ng pamilyang Tang ay labis ding kinakabahan. Nang ang salita ng Buddha ay malapit ng ganap na buhayin, nakaramdam ng pagod si Yang Xiaotian. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hinimok ang 5 Elements Holy Buddha Sutra ng buong lakas. Sa wakas, nang maubos na si Yang Xiaotian, ganap na na-activate ang salitang Buddha. Ang buong salitang, Buddha, ay sumambulat sa nakakasilaw na liwanag ng Buddha. Nagniningning ito sa 5 elementong banal na ilaw ng Buddha ni Yang Xiaotian. Sa wakas ay bumukas ng dahan-dahan ang ikalawang pinto ng kuwebo ng Buddhist na sarado ng mahigpit. Ang ulo ng pamilyang Tang, na kanina pa nag-aalala, ay nakitang dahan-daang bumukas ang pangalawang pinto ng kuwebo ng Budista, at tuluyang bumitaw ang kanyang puso at ngumiti. Matapos ganap na mabuksan ang pinto, pumasok si Yang Xiaotian at ang pinuno ng pamilyang Tang at pumunta sa pangalawang pangunahing bulwagan. Sa pangalawang pangunahing bulwagan, mayroong maraming mga aklat na Budista. Bilang karagdagan sa mga aklat na Buddhist, mayroong 2 bote ng jade na gawa sa Buddha Jade. Sabay na tumingin si Yang Xiaotian at ang ibang tao sa mga bote ng jade. Nang buksan ng dalawa ang 2 bote ng jade, dumagundong ang lakas ng Espiritu Santo ni Buddha. Nakita ko na sa isa sa mga bote ng jade, ito ay ang banal na tubig ng Buddha. Isang buong bote, mahigit 1,000 subo. At sa kabilang bote ng jade, may 2 table tas. Sa 2 tabletang ito, mayroong isang malabong anino ng isang gintong Buddha na nakaupong nakakros ang paa. Ito ang Golden Buddha Holy Peel. Nagulat ang ulo ng pamilya Tang. Ang Golden Buddha Holy Peel ay isang bihirang banal na tableta sa Budismo. Tanging ang Three Buddha Temple lamang ang may paraan upang pinuhin ito. Mula nang mawala ang Three Buddha Temple sa mahabang ilog ng kasaysayan, hindi na muling nakita ang Golden Buddha Holy Peel. Hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na makikita ang Golden Buddha Holy Peel dito. Ang Golden Buddha Holy Peel sa harap niya ay may napakalakas na peel. Kung lulunukin niya ito at magsanay, natatakot ako na ito ay magbibigay daan sa kanya na direktang maapektuhan ang ika-10 antas ng santo. Hinati ni Yang Xiaotian at ng pinuno ng pamilyang Tang ang Holy Water ng Buddha at ang Holy Peel ng Golden Buddha. Mayroong 1,200 Buddhist Holy Waters, at pagkatapos na hatiin ng dalawa ang mga ito ng pantay, bawat isa sa kanila ay may 600. At ang Golden Buddha Holy Peel ay isang tableta para sa bawat tao. Kung tungkol sa mga aklat ng Budista, hinati rin sila ni Yang Xiaotian at ng pinuno ng pamilyang Tang ng pantay-pantay, higit sa 2,000 volume, mahigit 1,000 volume bawat isa. Sinabi ni Yang Xiaotian, "Senyor, pagkatapos kong basahin ang lahat ng mga librong ito, maaari nating palitan ang mga ito, paano na?" Okay, ngumiti ang pinuno ng pamilya Tang, syempre wala siyang pagtutol dito. Dahil nag-aalala siya sa pangunahing tirahan ng pamilya Tang, ang pinuno ng pamilya Tang ay hindi masyadong nagantala, at binuksan nila ni Yang Xiaotian ang Space Transmission Array at umalis sa bulwagan. Pagkalabas ng bulwagan, nasa isang masukal na kagubatan ang dalawa. Ang lugar na ito ay napakalayo mula sa mga guho ng templo. Gayunpaman, maingat pa ring lumipad ang dalawa sa mahabang panahon bago sila mabilis na nakalusot sa himpapawid. Nang magmadaling bumalik ang dalawa sa pamilya Tang, bigla silang nakatanggap ng mensahe mula sa pangunahing tirahan ng pamilya Tang. Pagkabukas ng sulat ay gumaan ang pakiramdam ng dalawa. Ang liham ay ipinadala ng ninuno ng pamilya Tang at ni Lao Lu. Matapos ang ninuno ng pamilyang Tang at si Lao Lu ay sumugod pabalik sa pamilyang Tang, nakipag-isa sila sa isang grupo ng mga puwersa ng imperial upang labanan ang White Knight Demon Clan, ang Blood Demon Clan, at ang Black Ghost Clan. Sa kabutihang palad, walang-walang katulad ng mga malalakas sa hukbo ng 3 angkan sa pagkakataong ito, lalo pa ang White Knight Green Demon ng nakaraan. Ang ninuno ng pamilyang Tang na si Lao Lu at iba pa ay sa wakas ay natalo ang hukbo ng 3 angkan. Nang malaman na natalo ng pamilya Tang ang hukbo ng 3 angkan, nahulog ang bato kay Yang Xiaotian at ang pinuno ng pamilyang Tang.
Habang nasa daan, nag-ensayo si Yang Xiaotian habang binabalikan ang mahigit 1,000 Buddhist na aklat na nakuha niya sa pagkakataong ito. Kabilang sa higit sa 1,000 mga aklat ng Budista, ang ilan ay mga kasanayang Budista, mga sagradong kasanayan sa Budista, at ang ilan ay nagtatala ng ilang bagay tungkol sa Three Buddha Hall at ang Sanqing Continent Buddhism. Maingat na binalikan sila ni Yang Xiaotian. Kung ito man ay mga diskarteng Budista, sagradong kasanayan, o mga aklat na nagtala ng mga gawaing Budismo ng Three Buddhist Hall at ng Sanqing Continent, binasa niya ang mga ito bawat pahina. Pagkaraan ng ilang araw, nabasa na niya ang lahat ng higit sa 1,000 Buddhist na aklat. Nagulat ang ulo ng pamilya Tang nang malaman na nabasa ni Yang Xiaotian ang lahat ng higit sa 1,000 Buddhist na aklat. Ang mga pamamaraan at sagradong kasanayang ito ay lubhang nakakapagod basahin. Sapat na para sa isang santo na magbasa ng isang libro sa isang araw. Nabasa na ni Yang Xiaotian ang lahat ng higit sa 1,000 libro sa loob ng ilang araw. Bagamat hindi natapos ng pinuno ng pamilya Tang ang pagbabasa ng kanyang mahigit 1,000 libro, ipinagpalit pa rin niya ang mga ito kay Yang Xiaotian. Pagkatapos ng palitan, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagbabasa. Nang bumalik siya sa pangunahing mansyon ng pamilya Tang, nabasa na niya ang lahat ng aklat ng Budista sa pangalawang kuweba ng Budista. Nang bumalik siya sa pangunahing mansyon ng pamilya Tang, lumubog ang mukha ni Yang Xiaotian nang makita niya ang pagkawasak ng pangunahing mansyon ng pamilya Tang. Maraming mga gusali sa pangunahing mansyon ng pamilya Tang ang gumuho o gumuho pa nga. Maging ang ilang mga taluktok at ilog ay gumuho. Ipinapakita nito kung gaano kahigpit ang nakaraang labanan. Ito ang hitsura ng pamilya Tang pagkatapos nilang gumawa ng todo-todo na pagsisikap na ayusin ito. Ang pamilyang Tang ay malamang na nawasak ng mas malubha noon. Nang lumipad si Yang Xiaotian at ang pinuno ng pamilya Tang sa pangunahing bulwagan, marami sa mga disipulo ng pamilyang Tang na nagpapatrolya ang nasugatan. Ang mga ito ay minor injuries lamang. Ang ilang mga disipulong malubhang nasugatan ay hindi makalabas upang magpatrolya. Nang makita ang kaunos-lunos na sitwasyon ng pamilya Tang, ang ulo ng pamilyang Tang ay mas nagalit, at ang mga ugat sa kanyang mga kamao ay namumuo. Young Master. Nang malaman na nakabalik na si Yang Xiaotian, lumabas si Old Lu at isang grupo ng mga masters ng pamilyang Tang para batiin siya. Medyo namutla ang mukha ng matandang Lu, at halatang nasugatan siya. Pagkatapos bumalik sa pangunahing bulwagan, agad na ipinatawag ni Yang Xiaotian ang Hunyuan Life Sacred Tree upang gamutin si Old Lu at ang lahat. Ang Hunyuan Life Sacred Tree ay nakatayo ng mataas sa kalangitan, na nagbubuga ng walang katapusang enerhiya ng buhay. Matapos mabawi ng lahat, binawi ni Yang Xiaotian ang Hunyuan Life Sacred Tree. Friend Yang, alam ko na inatake ka. Ang ninuno ng pamilyang Tang ay nagsabi kay Yang Xiaotian na may guilty look sa kanyang mukha, na imbestigahan ko na ang bagay na ito. Dapat ay ang aming ninuno ng pamilya Tang na si Tang Feng ang naglabas ng sikreto. Tumakas siya, ngunit huwag kang mag-alala, tiyak na mahuhuli siya ng ating pamilyang Tang at haharapin siya ayon sa mga patakaran ng pamilyang Tang. Bibigyan kita ng paliwanag at lahat ng mga disipulo ng pamilya Tang. Si Tang Feng ay isa sa mga taong sumunod sa kanya sa kuweba ng Three Generations Buddha. Narinig ito ni Yang Xiaotian at nahulog sa malalim na pag-iisip. Kaya, ang ninuno ng pamilyang Tang, si Tang Feng, ay isang especially iyan ng White Knight Demon Clan. Kung gayon, ilang imperyo at sekta sa Sanqing Continent ang may mga especially iyan ng White Knight Demon Clan. Natatakot ako na medyo marami. Baka meron pa sa Hongmeng Academy. Nang makitang tahimik si Yang Xiaotian, inisip ng matandang ninuno ng pamilya Tang na galit si Yang Xiaotian at sinabing, huwag kang mag-alala, batang kaibigan na Yang, ipinakulong ko na ang lahat ng mga disipulong may kaugnayan kay Tang Feng. Kapag nalaman ko na ang mga disipulong ito ay may kaugnayan sa bagay na ito, tiyak na haharapin ko sila ng mahigpit ayon sa mga tuntunin ng pamilya Tang. Bumalik sa katinuan si Yang Xiaotian at nagtanong, matandang senior, nasaan si Din Tang? Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Pagkabalik, hindi niya nakita si Tang Chang. Pinatawag ng Hongmeng College Headquarters ang mga dean ng lahat ng branch sa headquarters para talakayin ang usapin ng White Knight Demon Clan. Sinabi ng matandang ninuno ng pamilyang Tang, nagmadali si Changer sa punong tanggapan kahapon. Nagpunta sa punong tanggapan. Sa sandaling ang punong tanggapan ng pamilyang Tang ay inatake ng White Knight Demon Clan, ipinatawag ng punong tanggapan ng Hongmeng College si Tang Chang sa punong tanggapan. Palaging nararamdaman ni Yang Xiaotian na may kakaiba. Dumating ang gabi, huli na ng tag-araw sa panahong ito, mainit ang lupa, at maging ang hangin ay mainit. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa bakuran, nag-iisip ng mga bagay-bagay. Bilang karagdagan sa Blood Demon Clan at Black Ghost Clan, ang pinuno ng Death Sword Servant ay malamang nakaalyado din sa White Knight Demon Clan. Ngayon ay kilala na ang tatlong partidong ito ay kaalyansa sa White Knight Demon Clan. Marahil ay marami pang mga sekta ng demonyo at mga angka ng demonyo na lihim na kaalyado sa White Knight Demon Clan, ngunit hindi pa sila lumalabas. Mukhang ang Baye Demon Clan ay nagpaplano sa mga taong ito. Biglang naisip ni Yang Xiaotian ang pag-alis ni Hongmeng Patriarch mula sa Sanqing Continent ilang dekada na ang nakalipas, at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. May kaugnayan din kaya ang bagay na ito sa Baye Demon Clan. Si Hongmeng Patriarch ay hindi nakabalik sa loob ng maraming dekada.
Siguro naman. Tumayo si Lao Lu sa tabi ni Yang Xiaotian, at nakitang nagbago ang mukha ni Yang Xiaotian, hindi niya maiwasang magtanong, Young Master, ano ang ginagawa mo? Old Lu, sa tingin mo ba ang pag-alis ni Hongmeng Patriarch mula sa Sanqing Continent ilang dekada na ang nakalipas ay may kaugnayan sa Baye Demon Clan? Biglang tinanong ni Yang Xiaotian si Lao Lu. Nagulat si Lao Lu at nagulat na sinabi, Young Master, ang ibig mo bang sabihin ay maaaring na aksidente si Hongmeng Patriarch? Nauutol niyang sabi, hindi dapat, ang matandang demonyong si Baye ay hindi ang kalaban ng Hongmeng Patriarch noon. Ang matandang demonyong si Baye ay ang ninuno ng Baye Demon Clan noon. Ang matandang demonyong si Baye ay hindi lamang ang kalaban ng Hongmeng Patriarch, ngunit paano kung makipagsanib puwersa siya sa iba pang mga demonyo? Nag-isip si Yang Xiaotian. Ilang saglit na hindi nakasagot si Lao Lu. Sa katunayan, si Baye Old Demon lamang ay tiyak na hindi katugma para kay Hongmeng Patriarch, ngunit kung maraming malalakas na lalaki tulad ni Baye Old Demon ang magsanib puwersa, si Hongmeng Patriarch ay maaaring nasa tunay na panganib. Kung may problema si Hongmeng Patriarch, ang Sanqing Continent ay nasa panganib. Nag-aalalang sabi ni Old Lu. Si Hongmeng Patriarch ay gumaganap ng isang hindi mapapalitang papel sa Sanqing Continent. Kung si Hongmeng Patriarch ay nasa problema, ito ay magiging isang mapangwasak na dagok sa lahat sa Sanqing Continent. Ito lang ang hula ko, baka walang problema si Hongmeng Patriarch, sabi ni Yang Xiaotian. Kinabukasan, pumunta sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa isang kalapit na lungsod at gumastos ng pera para bumili ng 1,000 alipin sa tuktok ng ika-10 antas ng santo. Ngayon na ang White Knight Demon Clan ay lalong lumalaganap, at ang digmaan ay malapit ng sumiklab, kailangan niyang linangin ang isang malaking bilang ng mga dakilang santo upang tulungan siyang mangalap ng katalinuhan. Pagkatapos bumili ng 1,000 alipin sa tuktok ng ika-10 antas ng santo, si Yang Xiaotian ay nagpino ng malaking bilang ng mga 8 Tribulation Heaven Grade Holy Pills para sa lahat upang magsanay, at pagkatapos ay pumasok sa lihim na kaharian ng pangunahing mansyon ng pamilya Tang para mag-retreat. Sa pagkakataong ito, direktang sasalakayin niya ang ika-10 antas ng santo, at pagkatapos ay lalabas sa retreat. Dati, nakakuha siya ng mahigit 600 subo ng banal na tubig ni Buddha sa pangalawang kuwebo ng Buddha, na maaaring magpahinog ng 3 pang prutas ng Posoo Buddha, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, nagpa siya si Yang Xiaotian na lunukan ang gintong Buddha Holy Pill para magsanay. Ang Golden Buddha Holy Pill na ito ay gawa sa daan-daang mga bihirang Buddha Clan Magic Medicines. Sa mga tuntunin ng epekto, ito ay higit na mas mahusay kaysa sa Posoo Buddha na prutas, at ito ay makakatulong sa kanya na makapasok sa ika-10 antas ng santo ng mas mabilis. Naka-cross-legged sa Secret Realm, nilunok kaagad ni Yang Xiaotian ang Golden Buddha Holy Pill. Sa ilalim ng operasyon ng 5 Elements Holy Buddha Art, ang kapangyarihan ng Golden Buddha Holy Pill ay patuloy na binago sa banal na kapangyarihan. Lalong lumakas at lumakas ang banal na kapangyarihan ni Yang Xiaotian. Sa orihinal, siya ay nakalusot lamang sa unang bahagi ng ika-9 na antas ng santo, at sa lalong madaling panahon ay nakapasok siya sa tuktok ng maagang yugto ng ika-9 na antas ng santo. Pagkatapos, ang gitnang yugto ng ika-9 na antas ng santo. Nang makapasok si Yang Xiaotian sa tuktok ng huling ika-9 na antas ng santo, hamina ang kapangyarihan ng Golden Buddha Holy Pill. Gayunpaman, makalipas ang 2 taon, nang ang kapangyarihan ng Golden Buddha Holy Pill ay ganap na napino, si Yang Xiaotian ay nakapasok pa rin sa ika-10 antas ng santo. Ang unang bahagi ng ika-10 antas ng santo. Napabuga ng hangin si Yang Xiaotian, at ang buong katawan niya ay nakaramdam ng relaxation at ginhawa na hindi pa niya naramdaman. Matapos dumaan sa libu-libong hirap sa daan, sa wakas ay nakalusot siya sa ika-10 antas ng santo. Nilamon ni Yang Xiaotian ang banal na prutas at nagsanay ng ilang araw, pinagsama ang ika-10 antas ng santo, at pagkatapos ay lumabas sa lihim na kaharian. Ngayon ay mayroon pang 1 taon bago ang pagtatasa ng Hongmeng Academy. Hindi siya nagmamadaling lunukan ng natitirang 3 Posoo Buddha fruits para sa paglilinang. Binalak niyang ipasa muna ang pagtatasa ng Hongmeng College Main Hospital, at pagkatapos ay lunukan ang mga ito para sa paglilinang pagkatapos sumali sa Hongmeng College Main Hospital. Matapos lumabas sa lihim na kaharian, tinanong ni Yang Xiaotian si Lao Lu tungkol sa paglilinang ng 1,000 alipin na binili niya kanina. Matapos malaman na mahigit 100 katao ang nakalusot sa Great Saint Realm, tumanggo si Yang Xiaotian. Young Master, inilipat si Din Tang sa Hongmeng College Main Hospital. Agad na sinabi ni Lao Lu kay Yang Xiaotian, ideya ni Liao. Nagulat si Yang Xiaotian na inilipat ni Liao si Tang Chang sa Hongmeng College Main Hospital. Napakabait. Pagkatapos niyang ilipat si Din Tang sa Hongmeng College Main Hospital, hiniling niya kay Din Tang na pumunta sa Spirit Beast Hall bilang Supreme Elder, na responsable sa pagpapalaki ng mga Spirit Beast sa Spirit Beast Hall, sabi ulit ni Lao Lu. Nadurog ang puso ni Yang Xiaotian. Maraming mga espiritong hayop sa Hongmeng College Main Hospital, marahil milyon-milyon sa kanila. Ang pagpapalaki ng mga espiritong hayop ay marumi at nakakapagod, at ito ay isang walang pasasalamat na trabaho. Kung busog na busog ang halimaw, walang sasabihin ng mga nakatataas, ngunit kung hindi ito nabusog, ang mga nakatataas ang magsasabi dito. At kung ang isang hayop ay nawawala, sila ay mananagot. Walang alinlangang tina-target ni Liao si Tang Chang.
Ngayon ay hinirang ni Liao si Hufu, ang pinakamataas na elder ng Hongmeng College Headquarters, upang maging dekano ng sangay ng Chuanwu. Sinabi ng matandang Lu, ang Hufu na ito ay mula sa pamilyang Hu. Siya rin ang tiyuhin ni Hudong. Dati, pinatay niyang Xiaotian si Hudong, at ngayon ay ipinadala ni Liao si Hufu upang maging din ng sangay ng Chuanwu. Walang alinlangan na gusto niyang gamitin ang kamay ni Hufu para harapin si Yang Xiaotian at supilan si Yang Xiaotian. Ngumisi si Yang Xiaotian. Ang mga kalkulasyon ni Liao ay medyo mahusay. Gayunpaman, nakalkula na ni Liao ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na nalampasan na niya ang ikasampung antas ng santo, at hindi niya inaasahan na binalak niyang sumali sa punong tanggapan ng Hongmeng College. Sa sandaling ito, nayanig ang puso ni Yang Xiaotian, at binuksan niya ito at nakitang ipinadala ito ni Vice Dean XQ. Sinabi ni XQ na si Hufu ay dumating sa Chuanwu College at kinuha ang posisyon ng Dean Tang Chang. Sa unang araw ng pagdating ni Hufu, inihayag niya ang mga gawain para kay Yang Xiaotian at iba pang mga panlabas na disipulo na kumuha ng pagsubok sa isang taon. Ang gawain ng paglilitis ng sangay ng Chuanwu sa pagkakataong ito ay pumunta sa Forbidden Demon Land at manghuli ng 3,000 masasamang demonyo sa loob ng 3 araw. Ang Forbidden Demon Land ay mas mapanganib kaysa sa Black Ant Sea. Ito ay isa sa mga ipinagbabawal na lugar ng Sanqing Continent. Kahit na ito ay nasa paligid lamang, lubhang mapanganib para sa mga panlabas na disipulo ng ikasampung antas na santo na makapasok. Ang pagpunta sa Forbidden Demon Land upang manghuli ng 3,000 masasamang demonyo ay walang alinlangan na mas mapanganib kaysa sa pagsubok na gawain ng Black Ant Sea. Nang marinig ang pagsubok na gawain na inilabas ni Hufu, ginisyon ni Yang Xiaotian. Malinaw na gustong gamitin ni Hufu ang pagsubok na gawain na ito para hayaan ang mga masasamang demonyo sa Forbidden Demon Land na patayin siya. Humanda ka, pupunta tayo sa Hongmeng City bukas. Sinabi ni Yang Xiaotian kay Lao Lu. Pumunta sa Hongmeng City. Natigilan si Lao Lu, Young Master, hindi ka ba babalik sa Chuanwu King City? Pagkatapos ng lahat, sa isang taon, ito na ang pagsubok na gawain ng sangay ng Chuanwu ng Hongmeng Academy. Hindi na babalik, sabi ni Yang Xiaotian, at ang aura ng ikasampung antas ng santo ay pinakawalan. Ang ikasampung antas ng santo. Nagulat si Old Lu. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Talagang hindi niya inaasahan na biglang umabot sa ikasampung antas ng santo ang kanilang Young Master. Naintindihan niya kung bakit pumunta ang kanilang Young Master sa Hongmeng City. Sa panahon ng retreat na ito, nalampasan ko na ang ikasampung antas ng santo, at plano kong pumunta sa Hongmeng City upang lumahok sa pagtatasa ng pangunahing campus ng Hongmeng Academy. Ngumiti si Yang Xiaotian kay Old Lu, pagkatapos maipasa ang assessment, hindi na tayo babalik sa Chuanwu King City. Okay, pagkatapos ay aabisuhan ko sina Wang Meng, Ligu at iba pa, at hayaan silang maghanda. Ngumiti ang matandang Lu. Hayaan silang sumugod sa Xuanlei Imperial Capital, at pagkatapos ay magkikita tayo at pupunta sa Hongmeng City. Ngumiti si Yang Xiaotian. Ngunit, Senior Wanyu Sword Master. Nag-alinlangan ang matandang Lu. Si Wanyu Sword Master ay nasa retreat pa rin. Hindi sila maaaring lumayo at iwanan si Wanyu Sword Master mag-isa sa Chuanwu King City. Tanungin kung si Wanyu Sword Master ay nasa pag-iisa pa rin. Nag-isip si Yang Xiaotian. Sumang-ayon si Old Lu, at pagkatapos ay nagpadala ng liham kay Zhuo Meng. Hindi nagtagal, sumagot si Zhuo Meng, na nagsasabi na si Wanyu Sword Master ay nasa pag-iisa pa rin. Nag-isip sandali si Yang Xiaotian at sinabing, hayaan mo si Zhuo Meng at ang iba pa na kumilos ayon sa plano. Magpapadala lang ako ng sulat kay Wanyu Sword Master. Pagkatapos, dumating si Yang Xiaotian upang magpaalam sa ninuno ng pamilyang Tang at ang pinuno ng pamilyang Tang. Dahil alam na pupunta si Yang Xiaotian sa Hongmeng City upang lumahok sa pagtatasa ng pangunahing campus ng Hongmeng College, ang ninuno ng pamilya Tang at ang pinuno ng pamilyang Tang ay parehong masaya at maagang binati si Yang Xiaotian sa kanyang tagumpay. Nakipagkamay si Yang Xiaotian at ngumiti, hindi ko alam kung malalampasan ko pa ba ito. Sa normal na mga pangyayari, tiyak na papasa siya, ngunit kung alam ni Liao na darating siya upang lumahok sa pagtatasa ng pangunahing campus ng Hongmeng College, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga gamo-gamo ang mangyayari? Kinabukasan, umalis sina Yang Xiaotian, Lao Lu at ang libong alipin patungong Hongmeng City. Sa daan, pangunahing nilinang ni Yang Xiaotian ang Supreme Saint Body, ang Beginningless Sword Body, at ang 10,000 Realm Saint Body. Gusto niyang linangin ang pinakamalakas na Eternal Dao Heart, at kailangan din niya ang 12 Heaven-defying Saint Body para makapasok sa ika-28 antas. Bilang karagdagan sa Reversal Saint Body, tanging ang Supreme Saint Body, ang Beginningless Sword Body, at 10,000 Realm Saint Body ang hindi nakalusot sa ika-28 antas. Gayunpaman, ang punong tanggapan ng Hongmeng Academy ay may tungkuling gantimpalaan ang 10,000 Realm Saint Vein. Hanggat pumasa siya sa pagtatasa, tinatanggap ang gawain, at nakakakuha ng 10,000 Realm Saint Vein, ang kanyang 10,000 Realm Saint Body ay maaaring makalusot sa ika-28 antas. Para naman sa Supreme Saint Body at sa Unbeginning Sword Body, madali din itong linangin hanggang sa ika-28 antas. Hanggat nahanap niya ang Great Dao Spacetime Saint Vein at ang Great Dao Sword Monument,
maaari niyang linangin ang Supreme Saint Body at ang Unbeginning Sword Body sa ika-28 antas sa maikling panahon. Ang huli ay ang Sword Dao against Heaven Top Level Saint Skill. Ngayon, kulang pa rin siya ng 76 na Sword Dao against Heaven Top Level Saint Skills. Kahit nalinangin niya ang lahat ng 7 Sword Dao against Heaven Top Level Saint Skills sa Hongmeng Academy, kulang pa rin siya sa 69. Sa paglipas ng mga taon, bagamat nagtanong sina Lao Lu, Zuomeng at iba patungkol sa iba pang Sword Dao against Heaven Top Level Saint Skills, hindi ito gaanong nagagamit. Halimbawa, ang Six Paths Academy ay mayroon ding Sword Dao against Heaven Top Level Saint Skill, ngunit ang Six Paths Academy ay imposibleng ipahiram sa kanya ang Sword Dao against Heaven Top Level Saint Skill upang tingnan. Bilang karagdagan, ang White Knight Demon Clan ay nagmasakir ng maraming super sect sa Sanqing Continent at nakolekta ang maraming sect secret. Ang pugad ng White Knight Demon Clan ay dapat ding mayroong Sword Dao against Heaven Top Level Saint Skill. Gayunpaman, hindi nila alam kung saan ang pugad ng White Knight Demon Clan. Kahit na alam niya, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya makapasok sa pugad ng White Knight Demon Clan. Bagamat mabilis na nakabawi ang lakas ni Mr. Ding, halos hindi na niya makalaban ang pinuno ng Death Sword Servant. Imposible para sa kanya na labanan ang mga master ng White Knight Demon Clan. Habang si Yang Xiaotian ay sumugod sa Hongmeng City, si Hu Fu ay nakatayo sa tuktok ng bundok kung saan ang kuweba ni Tang Chang ay orihinal na matatagpuan sa Chunwo Branch. Nakatayo siya habang nakatalikod ang mga kamay niya, na para bang may binabalak siyang diskarte. Nag-alinlangan ang kanyang mga nasa likod at sinabing, Din, paano kung hindi bumalik si Yang Xiaotian para lumahok sa paglilitis na ito sa Forbidden Demon Land? Hanggat ang mga freshman ng Hongmeng Academy ay pumasa sa unang 3 pagtatasa, hindi nila kailangang lumahok sa mga susunod na pagsubok. Ngumisi si Hu Fu, ayon sa mga alituntunin ng Hongmeng Academy, kung ang mga panlabas at panloob na mga disipulo ay hindi ilalahok sa paglilitis sa 3 magkakasunod na beses, hindi nila matatamasa ang lahat ng mapagkukunan ng paglilinang ng iba pang panlabas at panloob na mga disipulo ng akademya. Kung hindi siya babalik para sumali sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwala na hindi siya sasali sa susunod na 2 beses. Kung hindi lalahok si Yang Xiaotian sa paglilitis sa loob ng 3 magkakasunod na beses, ang lahat ng kanyang mapagkukunan sa paglilinang ay mawawalan sa hinaharap. Kung walang cultivation resources, iniisip niya kung paano mananatili si Yang Xiaotian. Magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Yang Xiaotian sa Tang Family Mansion, sabi ni Hu Fu sa kanyang mga nasasakupan. Magalang na tugon ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit kinabukasan, nang iulat ng kanyang mga nasasakupan kay Hu Fu ang kinaroroonan ni Yang Xiaotian, natigilan si Hu Fu, iniwan nila ang Tang Family Mansion at tumungo sa timog. Ang sangay ng Chunwo ay malinaw na nasa hilaga. Si Yang Xiaotian ay patungo na ngayon sa timog. Mukhang walang balak si Yang Xiaotian na bumalik para lumahok sa trial mission sa Forbidden Demon Land. Nagmuni-muni ang kanyang mga nasasakupan. Ngumisi si Hu Fu, kung hindi siya babalik, mas mabuti yun. Patuloy na magtanong at tingnan kung saan siya pupunta. Oo, Din. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Noong naglilinang si Hu Fu sa orihinal na kuweba ni Tang Chang, dumating ang kanyang mga nasasakupan upang iulat na si Yang Xiaotian ay pumasok sa Longxi Empire. Pumasok sa Longyuan Empire. Nagtaka si Hu Fu, pupunta ba siya sa kabisera ng Longyuan Empire? Ang Longyuan Empire ay ngayon ang unang imperyo sa Sanqing Continent. Ang kanyang nasasakupan ay nag-alinlangan sandali at sinabing, pupunta ba si Yang Xiaotian sa Hongmeng City? Kung dadaan ka sa teritoryo ng Longyuan Empire, hindi ito kalayuan sa Hongmeng City. Lungsod ng Hongmeng. Nagulat si Hu Fu nang marinig niya ito, bakit siya pupunta sa Hongmeng City? Biglang nagbago ang mukha niya, pupunta ba siya? Ngunit pagkatapos ay umiling siya at sinabing, imposible. Paano siya makakalusot sa ika-10 antas ng santo ng napakabilis? Nang marinig ito ng kanyang nasasakupan, naunawaan din niya ang ibig sabihin ni Hu Fu, at nagulat na sinabi, ang ibig sabihin ng Din ay maaaring kailangang lumahok si Yang Xiaotian sa pagtatasa ng mga disipulo ng pangunahing ospital. Ito, imposible. Nabigla siya. Mahigit 30 taon na ang nakalilipas, si Yang Xiaotian ay katatapos lamang makapasok sa larangan ng kaliwanagan nang siya ay pumasok sa Hongmeng College. Paano siya makakapag-cultivate sa ika-10 antas ng santo sa loob lamang ng ilang dekada? Alamin mo kung nasaan ako ni Yang Xiaotian. Tingnan mo kung talagang nagpunta siya sa Hongmeng City. Go! Galit na sabi ni Hu Fu. Oo, Din. Nanginginig ang kamay niya at tumalikod at mabilis na umalis. Habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na umalis, hindi mapakali si Hu Fu. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa madilim hanggang sa maliwanag. Gayunpaman, nahirapan pa rin siyang paniwalaan na si Yang Xiaotian ay nakalusot sa ika-10 antas ng santo. Gaano man katalino ang isang tao, imposibleng magsanay ng napakabilis. Kahit na umiinom si Yang Xiaotian ng 100 milyong taong gulang na divine medicine upang mag-practice, imposible para sa kanya na magsanay ng napakabilis. Ngunit binaliwala ni Hu Fu na maaaring tumagal ng 10 o 12 dosenang taon ang iba upang pinuhin ng 100 milyong taong gulang na banal na gamot, ngunit hindi na kailangan ni Yang Xiaotian ng 1 taon. Pagkalipas ng ilang araw, tulad ng hula ng mga tauhan ni Hu Fu, tumawid si Yang Xiaotian sa teritoryo ng Longyuan Empire at dumating sa Hongmeng City. Lungsod ng Hongmeng.
Tiningnan ni Yang Xiaotian ang napakagandang lungsod na nakatayo sa patag na lupa sa harapan niya. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Ang Hongmeng City ay itinayo ni Hongmeng Daoist. Ito na ngayon ang unang lungsod sa Sanqing Continent. Hintayin mo muna kami sa labas ng lungsod. Sinabi ni Yang Xiaotian kina Zhuo Meng, Li Gu at iba pa. Medyo hindi maginhawa para sa higit sa 1,000 tao na pumasok sa lungsod tulad nito, kaya binalak ni Yang Xiaotian na pumasok muna kasama si Lao Lu, at pagkatapos mabili ang mansyon, papasok sina Zhuo Meng, Li Gu at iba pa. Pagkatapos tumugon ni Zhuo Meng at iba pa, sinundan ni Yang Xiaotian at Lao Lu ang karamihan sa Hongmeng City. Sa sandaling pumasok siya sa Hongmeng City, naramdaman ni Yang Xiaotian na ang Hongmeng Holy Tree sa kanyang katawan ay hindi pangkaraniwang aktibo, at tila may kung anong puwersa sa lungsod na humihila sa Hongmeng Holy Tree. Hindi masyadong nagpaliban si Yang Xiaotian, at nagtungo sa Qunsheng Chamber of Commerce sa lungsod kasama si Lao Lu. Ang Qunsheng Chamber of Commerce ay isa sa pinakamalaking Chamber of Commerce sa Sanqing Continent, at ang punong tanggapan nito ay nasa Hongmeng City. Hindi nagtagal, dumating sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Qunsheng Chamber of Commerce, at pagkatapos ay bumili ng magandang mansyon. Napakalaki ng mansyon na ito, at ang mga materyales sa gusali na ginamit sa mansyon ay mga dekalidad ding materyales. Ang disadvantage lang ay medyo malayo ang lokasyon. Gayunpaman, ang lupa sa Hongmeng City ay napakamahal, at ang mansyon na ito ay nagkakahalaga pa rin ng daan-daang milyon ni Yang Xiaotian. Matapos bilhin ang mansyon, hiniling ni Yang Xiaotian kay Lao Lu na makipag-ugnayan kina Zhuo Meng, Li Gu at iba pa para makapasok ang lahat sa lungsod. Matapos maayos ang lahat, si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling mag-sign up para sa pagtatasa ng mga disipulo ng Hongmeng Academy, dahil ang unang araw ng bawat buwan ay ang araw ng pagtatasa, at ngayon ay mayroon pa ring higit sa 10 araw bago ang unang araw ng susunod na buwan. Nang manirahan si Yang Xiaotian sa Hongmeng City, nalaman ni Hu Fu na hindi lamang pumunta si Yang Xiaotian sa Hongmeng City, ngunit bumili din ng mansyon sa Hongmeng City. Matapos malaman ang tungkol dito, ang kanyang mukha ay pangit. Walang duda na si Yang Xiaotian ay nagpaplanong lumahok sa pagtatasa ng mga disipulo ng Hongmeng Academy. Kung hindi, imposibleng makabili ng mansyon sa Hongmeng City. Nagpunta siya sa sangay ng Chunwo nang may matinding pagsisikap, ngunit ngayon ay pupunta si Yang Xiaotian sa pangunahing campus. Hindi kaya babalik na naman siya sa main campus. President, posible bang pumunta si Yang Xiaotian sa Hongmeng City para sa iba pang mga bagay, hindi para lumahok sa Hongmeng Academy Main Campus Disciple Assessment? Nagbulang-bulungan ang kanyang mga nasasakupan. Hindi pinansin ni Hu Fu ang kanyang mga nasasakupan, kinuha ang liham, at sinabi kay Liao ang balita na pumunta si Yang Xiaotian sa Hongmeng City at maaaring ma-assess pa siya bilang isang disipulo ng main campus. Bagamat hindi niya gusto si Liao, iisa ang layunin ni Liao at ng kanilang pamilyang Hu. Pinag-uusapan nina Liao at Chen Yingsheng ang misyon ng pagsusulit ng mga panlabas na disipulo ng punong tanggapan ng Hongmeng College nang bigla silang makatanggap ng liham mula kay Hu Fu. Nang makitang ito ay isang liham mula kay Hu Fu, nakaramdam si Liao ng kakaiba dahil wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Hu Fu. Nakaramdam siya ng kakaiba, binuksan niya ang sulat. Matapos basahin ang sulat, hindi sigurado ang kanyang mukha. Nang makita ang pagdududa ni Chen Yingsheng, ibinigay niya ang sulat kay Chen Yingsheng. Dumating si Yang Xiaotian sa Hongmeng City upang suriin ang mga disipulo ng punong tanggapan. Nagulat si Chen Yingsheng nang makita niya ito, nakapasok na siya sa ika-10 antas ng santo. Nagulat din si Liao. Tulad ni Chen Yingsheng, hindi pa rin siya naniniwala na si Yang Xiaotian ay nakalusot sa ika-10 antas ng santo. Gayunpaman, kung ito ay totoo, kung gayon ang rate ng paglago ni Yang Xiaotian ay masyadong nakakatakot. Sa pag-iisip nito, malakas ang hangarin ni Liao na pumatay. Dati, kahit alam niyang si Yang Xiaotian ang may Hongmeng Saint Body, hindi ganoon kalakas ang kanyang hangarin na pumatay. Gayunpaman, kung talagang nasira ni Yang Xiaotian ang kaharian ng mga santo, hindi siya dapat pahintulutang pumasa sa pagtatasa ng mga disipulo ng pangunahing ospital. Sabi ni Chen Yingsheng sa malalim na boses. Si Yang Xiaotian ay may kakilakilabot na talento. Kapag nakapasok na siya sa pangunahing ospital ng Hongmeng College, para siyang dragon na papasok sa dagat. Sa oras na iyon, sa tulong ng mga mapagkukunan ng paglilinang ng pangunahing ospital ng Hongmeng College, ang pagpapabuti ni Yang Xiaotian ay magiging mas nakakatakot. Kumunot ang noo ni Liao. Kung ayaw niyang makapasok si Yang Xiaotian sa pangunahing ospital, maaari lang niyang baguhin ang nilalaman ng disciple assessment, dagdagan ng kahirapan, at mabaigo si Yang Xiaotian sa assessment. Gayunpaman, bagamat siya ang punong hallmaster ng pangunahing ospital ng Hongmeng College, ang nilalaman ng pagtatasa ng mga disipulo ng pangunahing ospital ng Hongmeng College ay hindi isang bagay na basta-basta niyang mababago. Kung tutusin, nasa itaas niya ang dean ng pangunahing ospital ng Hongmeng College. Kung nais niyang baguhin ang nilalaman ng pagtatasa ng mga alagad ng pangunahing ospital, kailangan niya ang pag-aproba ng dekano. Sa isang kisap mata, katapusan na ng buwan. Sa nakalipas na 10 araw, pinag-aaralan ni Yang Xiaotian ang paraan ng pagkontrol sa mga hayop, pormasayon at kalawang na maliit na kampana na nakuha niya mula sa kuweba ng Silver Demon Monster sa Silver Demon Ridge sa mansyon. Kinalawang pa rin ang maliit na kampanang ito.
Sinubukan niya ang maraming paraan, ngunit ang kampana ay walang reaksyon. Nagsuri siya ng maraming libro, ngunit wala siyang nakitang anumang balita o talaan tungkol sa maliit na kampanang ito. Pinag-aralan din niya ang salitang fall sa kampana, ngunit wala siyang mahanap na anumang sekreto. Young Master, bukas ang unang araw. Dumating si Matandang Lu upang paalalahanan si Yang Xiaotian. Sinabi sa kanya ni Yang Xiaotian na paalalahanan siya sa katapusan ng buwan, upang hindi makaligtaan ang oras ng pagtatasa ng mga disipulo ng punong tanggapan sa unang araw ng susunod na buwan. Tumango si Yang Xiaotian, iniligpit ang maliit na kampana, at nagtanong, may balita ba kamakailan? Nabalitaan kong sasali rin si Chen Hai sa disciple assessment ng headquarters ng Hongmeng College bukas. Sabi ni Old Lu. Oh, ang mga disipulo ni Musanye ay sasali din sa disciple assessment bukas. Medyo nagulat si Yang Xiaotian. Gayunpaman, si Musanye ang pinakamataas na elder ng punong tanggapan ng Hongmeng College, at si Chen Hai ay kanyang disipulo. Siya ay natural na umaasa na ang kanyang mga alagad ay makakasama sa punong tanggapan ng Hongmeng College. Sa pag-iisip nito, gumaan ang loob ni Yang Xiaotian. Oo, narinig ko na hindi lang si Chen Hai ang lalahok sa disciple assessment bukas, ngunit si Humingayo mula sa pamilya Hu ay lalahok din sa disciple assessment bukas. Sabi ni Old Lu. Humingayo, isa sa dalawang pride ng pamilya Hu. Tanong ni Yang Xiaotian. Narinig din ni Yang Xiaotian ang tungkol kay Humingayo, na kilala bilang isa sa dalawang dakilang pagmamalaki ng pamilyang Hu at ang pinakatalentadong disipulo ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Hu. Bagamat si Hudong, na pinatay niya, ay may talento din, siya ay mas mababa kaysa kay Humingayo. Bago siya sumali sa Hongmeng Academy, kilala pa si Humingayo bilang isa sa tatlong mahuhusay na eskrimidor ng nakababatang henerasyon ng Sanqing Continent. Oo, si Humingayo, isa sa dalawang pride ng pamilya Hu. Sinabi ng Matandang Lu, maraming tao ang nagsasabi na gustong tanggapin ni Liao si Humingayo bilang kanyang huling disipulo. Bilang pinuno ng pangunahing bulwagan ng Hongmeng Academy, si Liao ay pangalawa lamang sa isang tao sa Hongmeng Academy. Maraming mahuhusay na disipulo sa pangunahing bulwagan ng Hongmeng Academy, ngunit wala sila sa kanyang paningin. Ngayon ay gusto niyang tanggapin si Humingayo bilang kanyang huling disipulo, na nagpapakita kung gaano kahusay si Humingayo. Tumango si Yang Xiaotian, at naglakad at nakipag-usap kay Old Lu palabas ng mansyon. Sa mga araw na ito, sila ni Lao Lu ay nananatili sa mansyon at hindi lumalabas. Sa pagkakataong ito, tama lang na bisitahin ang Hongmeng City. Madaling nalaman ng dalawa ang tungkol sa registration hall ng main campus ng Hongmeng College at pumunta sila sa registration hall sa daan. Sa harap ng registration hall ay isang malaking square. Sa plaza, nagtipon ang mga master mula sa mga pangunahing pamilya at mga alagad mula sa mga pangunahing sangay ng Hongmeng College. Sa katapusan ng bawat buwan, isang malaking bilang ng mga disipulo mula sa mga sangay na paaralan ang pumupunta upang magparehistro para sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo ng Hongmeng College. Nabalitaan ko na ang anak ni Hongmeng na sina Chen Hai at Humingayo ay lalahok din sa pagtatasa ng mga disipulo ng main campus bukas. Nang dumating si Yang Xiaotian, nalaman niyang maraming master sa plaza ang nag-uusap na ang mga disipulo ni Musanye na sina Chen Hai at Humingayo ay lalahok din sa pagtatasa ng mga disipulo ng main campus bukas. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nang papasok na si Yang Xiaotian sa registration hall para magparehistro, nagkagulo ang mga tao, at si Humingayo ay dumating sa eksena na napapalibutan ng isang grupo ng mga master mula sa pamilya Ho. Halatang nandito si Humingayo para magparehistro. Nang makitang si Humingayo ay talagang magsa-sign up para sa Hongmeng General Academy Disciple Assessment bukas, lahat ng tao sa eksena ay pinag-uusapan ito. Mr. Hu, maraming mga master ang sumaludo kay Humingayo ng masigasig at papuri. Marami rin ang nakarinig ng balita na gustong tanggapin ni Liao si Humingayo bilang isang disipulo. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian si Humingayo at ang iba pa, tumalikod at pumasok sa registration hall, at pumila sa likod ng pila. Dahil ang mga disipulo lamang ng ikasampung antas ng Saint ng Hongmeng Academy branch ang maaaring mag-sign up, walang gaanong tao, isang dosenang tao lamang ang nakapila sa harap ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, halatang ayaw ni Humingayo na pumila. Matapos makapasok sa bulwagan sa likod ni Yang Xiaotian, gusto niyang pumunta sa harapan. Nang malapit ng lampasan ni Humingayo si Yang Xiaotian at pumunta sa harapan para magpalista, iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay para pigilan si Humingayo, para magpalista, pumila. Si Humingayo at ang mga Panginoon ng pamilya Hu ay natigilan. Pumila. Tumingin si Humingayo kay Yang Xiaotian at tumawa, gusto mong pumila ako. Nagtawanan din ang mga tao ng pamilya Hu. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Yang Xiaotian, nakakatawa ba? Tumawa si Humingayo, saan ka nang galing? Ang kanyang mukha ay lumubog, alisin mo ang iyong kamay. Kung maglakas loob kang hawakan ang aking balabal, pupulutin ko ang iyong braso. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at iwagayway na sana ang kamay ni Yang Xiaotian palayo. Gayunpaman, halatang minamaliit niya ang katangahan sa kanyang mga mata. Nang iwagayway niya ang kanyang kamay, hindi lang niya nabigo na iwagayway ang kamay ni Yang Xiaotian palayo, ngunit nabigla siya ng isang malakas na puwersa at paulit-ulit na umatras.
Sa huli, ang katawan ni Humingayo ay nawala ng kontrol at natama ng frame ng pinto sa likod niya, at nahulog sa labas ng bulwagan, nahulog na parang asong kumakain ng tae. Natigilan ang lahat. Natigil ang mga ngiti sa mukha ng mga miyembro ng pamilyang Hu na nakangiti lang. Maging ang matanda na nagre-rehistro sa bulwagan ng Hongming Academy ay natigilan. Si Humingayo ay isa sa dalawang mahusay na henyo ng pamilya Hu at kilala bilang isa sa tatlong mahusay na eskrimidor ng nakababatang henerasyon ng Sanqing Continent. Siya ay hindi matatalo sa parehong kaharian, ngunit ngayon ay nabigla siya sa disipulo sa unang bahagi ng ikasampung antas ng santo sa kanyang harapan. Bumagsak si Humingayo sa lupa at natigilan din. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Humingayo ang alikabok sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na siya ay pabaya at pinalayas ng isang santo ng ikasampung antas sa unang bahagi ng yugto. Tumingin siya kay Yang Xiaotian bigla, ang kanyang buong katawan ay gumalaw ng walang hangin, at may matinding galit sa kanyang mga mata, naghahanap ka ng kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, ang banal na kapangyarihan ay lumambot. Isa-isa, ang banal na katawan ay naisaaktibo, at ang kamanghamanghang banal na kapangyarihan ay pumailan lang sa kalangitan. Banal na katawan ng hangin at kulog. Banal na katawan ng araw at buwan. Marahas na oso banal na katawan. Nang makita ang banal na katawan ni Humingayo, nagulat ang lahat. Si Humingayo ay nakakagulat na isa sa 10 banal na katawan. At ang hangin at kulog banal na katawan, ang araw at buwan banal na katawan ay mas langit-defying banal na katawan. 2 banal na katawan na lumalaban sa langit, 8 kataas-taasang banal na katawan. Maging ang mga elder na namamahala sa pagpaparehistro sa Hongming Academy ay nabigla. Ang pagkakaroon ng 10 banal na katawan ay bihira sa mundo, hindi banggitin na si Humingayo ay may 2 banal na katawan na lumalaban sa langit. Dragon Tyrant Feast. Galit na umungol si Humingayo at sinuntok si Yang Xiaotian. Ang lakas ng kamao ay umungal at naging isang napakalaking dragon. Ang dragon ay nangingibabaw sa mundo at gustong patayin ang lahat ng bagay sa mundo. Agad na tinamaan ng puwersang pumatay si Yang Xiaotian. Ang Dragon Dominating Feast ay isa sa mga sagradong kakayahan ng pamilya Hu na lumalaban sa langit, at isa rin ito sa pinakamalakas na sagradong kasanayan na minana ng pamilya Hu. Kabisado na ng suntok ni Humingayo ang asensya ng Dragon Dominating Feast. Ang puwersa ng kamao ay nagiging dragon, at ang hugis dragon na nilalang ay isang perpektong estado. Nang akala ng lahat na si Yang Xiaotian ay mitatengay o sasabog ng isang suntok, si Yang Xiaotian, na nakatayo doon, ay itinaas lamang ang kanyang kamay at ibinuka ang kanyang palad, at nakita niya na ang malaking dragon na gustong pumatay sa lahat ng bagay sa mundo ay tila tinamaan ng isang nakakatakot na pagtutol at huminto sa harap ni Yang Xiaotian, o sa mas tiyak, ay tumigil sa harap ng nakataas na palad ni Yang Xiaotian. Umungol ang dragon. Gayunpaman, hindi ito maaaring umusad ng kalahating pulgada. Nanlaki ang mata ng lahat. Ito, lahat ay hindi makapaniwala. Si Humingayo, na ginamit ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang 10 holy bodies, ay nagpasabog ng isang Divine Dragon Tyrant Punch, ngunit sa totoo lang ay napakadali niyang na-block ng binatang ito na nakaasol. Nakatayo roon si Yang Xiaotian, na parang itinaas niya ang kanyang kamay upang harangan ang isang lumilipad na langaw. Ang Divine Dragon, tulad ng isang langaw, ay hindi makalusot sa kanyang palad. Hindi na-activate ni Yang Xiaotian ang mga pangunahing banal na katawan, ni hindi niya na-activate ang Holy Will at ang Claw ng Diyos. Ikinuyom lang niya ang kanyang palad, at nakita niya na ang Divine Dragon ay parang hawak ng isang hindi nakikitang higanteng kamay. Pagkatapos, nagpapuwersa si Yang Xiaotian gamit ang kanyang palad, at nadurog ang Divine Dragon. Bang! Ang puwersa ng pag-urong ng Divine Dragon na nadurog ay nagpa-atras muli si Humingayo, at umatras siya ng 12 metro bago siya tumayo. Naramdaman lamang ni Humingayo ang sakit sa kanyang braso, at ang kanyang dugo ay umaakyat. Natahimik ang eksena. Ikaw, tumingin si Humingayo kay Yang Xiaotian sa gulat at galit, nakaramdam ng galit at hiya, sino ka? Si Yang Xiaotian ay malamig na sumulyap sa kanya, hindi siya pinansin, lumingon para tingnan ang taong nasa harap ng linya, at ipinaalala sa kanya, ikaw na ang turn. Ang disipulo sa unahan ng linya ay nambola sa paalala ni Yang Xiaotian, at nagmadaling pasulong para magparehistro. Ang 12 ng mga tao sa harap ni Yang Xiaotian ay nagmamadali ring pasulong upang magparehistro, at ang bilis ay hindi pa nagagawang mabilis. Hindi nagtagal ay turn na ni Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, ang sangay ng Skyfire Kingdom. Nakarehistro si Yang Xiaotian. Napatingin ang lahat kay Yang Xiaotian, at nang marinig nila ang mga salita, napabuntong hininga silang lahat. Ito pala itong gentleman. No wonder, maging si Humingayo, na orihinal na galit, ay nagulat at namutla ang kanyang mukha. Sa paglipas ng mga taon, ang reputasyon ni Yang Xiaotian ay matagal nang kumalat sa mga pangunahing sangay ng Hongming Academy. Gayunpaman, si Humingayo, na nabigla, ay hindi makapaniwala. Nabalitaan na si Yang Xiaotian ay isang pang-4 na antas na santo lamang ilang taon na ang nakararaan, paano siya naging santo sa ika-10 antas. Maging ang elder na namamahala sa pagpaparehistro ay tumingin kay Yang Xiaotian na hindi makapaniwala. Inilabas ni Yang Xiaotian ang kanyang ID card. Matapos ma-verify ang pagkakakilanlan at kaharian ni Yang Xiaotian, matapat na inirehistro ng elder si Yang Xiaotian. Pagkatapos magparehistro, umalis sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa registration hall.
Gayunpaman, pagkatapos umalis, si Yang Xiaotian ay hindi direktang bumalik sa mansyon, ngunit pumunta sa Star Chamber of Commerce upang bumili ng mga panggamot na materyales. Napatingin ang lahat sa paalis na figure ni Yang Xiaotian, at hindi sila nagsalita ng matagal. Pupunta ang ginoong ito sa pangunahing ospital. Natatakot ang mga henyo sa pangunahing ospital na mahihirapan ang kanilang buhay. Isang sect master sa karamihan ang nagsabi na may damdamin. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang bar. Hindi komportable si Hu Minggayo matapos itong marinig, ngunit hindi niya ito pinabulaanan. Young Master, huwag mag-alala, kahit na may 100,000 holy wheels si Yang Xiaotian, maaaring hindi siya ang mauna sa assessment bukas. Sabi ng isang subordinate kay Hu Minggayo. Tama, Young Master, nakapag-practice ka na ng 50 sword skills. Siguradong mauna ka sa assessment bukas. Nag-echo din ang ibang mga subordinate. Naikuyom ni Hu Minggayo ang kanyang mga kamao, na may mabangis na espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata, tama ka. Kahit na may 100,000 holy wheels si Yang Xiaotian, maaaring hindi siya ang mauna sa pagtatasa bukas. Mabilis ding kumalat ang balita na nag-sign up si Yang Xiaotian para sa Hongming General Hospital Disciple Assessment. Nagkagulo ang Hongming City. Si Yang Xiaotian ay tila isang prehistoric beast. Ang kanyang pagdating ay nagulat sa lahat ng mga alagad ng Hongming General Hospital. Nalaman ni Wang Hailong, ang pinakamatandang disipulo ni Li Yao, na nag-sign up si Yang Xiaotian para sa pagtatasa ng disipulo ng Hongming General Hospital. Matapos matigilan, sumimangot din siya, nakalusot si Yang Xiaotian sa ika-10 antas ng santo ng napakabilis. Hindi rin kami naniniwala, pero personal na ginamit ng elder na namamahala sa pagpaparehistro ang detection stone para subukan ang kaharian ni Yang Xiaotian. Ito talaga ang ika-10 antas ng santo. Sinabi ng alagad ni Chen Yingsheng na si Xi Ying sa malalim na boses. Ang ika-10 antas ng santo. Humalaklak si Wang Hailong, at kaway ng mahabang espada sa kanyang kamay, pinutol niya ang mga puno sa harapan, mas mabuti kung pumunta siya sa Hongming headquarters. Kung hindi, ang buhay ay masyadong boring. May dumarating para makipaglaro sa amin, hindi kami masyadong boring para sa aming cultivation. Si Xi Ying ay hindi masyadong optimistiko, sinabi ni Shen, ang pagtatasa bukas, hindi ko alam kung ilang sword monument ang maaaring i-activate ni Yang Xiaotian. Mayroong 100 monumento ng espada sa Hongming Square, na itinatag ng ninuno ni Hongmeng. Ang pagtatasa ng mga alagad sa ibang bansa ng Hongming General Hospital ay talagang napakasimple. Hanggat maa-activate ng mga alagad na kalahok sa assessment ang 20 sword monuments, maaari silang makapasa sa assessment at maging outer disciple ng head office. Upang maisaaktibo ang mga monumento ng espada, kailangan mong umakyat sa tuktok ng antas ng polar at sa itaas ng mga banal na kasanayan sa kendo. Ang isang sagradong kasanayan sa kendo sa itaas ng tuktok ay maaaring mag-activate ng isang monumento ng espada. Dapat nagtanim si Yang Xiaotian ng higit sa 40 care-acre laban sa langit, at maaaring mag-activate ng higit sa 40 monumento ng espada. Sumigaw si Wang Hailong, si Hu Minggayo ay nagal-inang ng 50 Supreme Cruise Holy na kasanayan, at lahat ng mga ito ay umabot na sa rurok. Maaaring i-activate ang 50 sword monuments. Ang pagtatasa bukas, dapat na ma-press ni Hu Minggayo si Yang Xiaotian. Dahil sa activation ng sword monument, mayroon lamang ang Supreme Cruise Holy Skill, at ang Supreme Kendo Holy Skills ng Hu Minggayo ay may 50 pinto. Sa pananaw ni Wang Hailong, ang activated sword monument ni Hu Minggayo ay dapat na higit kay Yang Xiaotian. Si Xi Ying ay hindi nagsalita, at ang lahat ay nagpatuloy, na nagsasabing si Yang Xiaotian ay dapat na nagtanim ng higit sa 40 care-acre laban sa langit, ngunit kung ito ay higit sa 40, walang nakakaalam. Kaya nag-alala siya. Nag-aalala na maaaring i-activate ni Yang Xiaotian ang 70 sword monuments bukas. Nakita ni Wang Hailong ang nag-aalalang hitsura ni Xi Ying at ngumiti, nag-aalala ka ba na i-activate ni Yang Xiaotian ang higit sa 50 sword tablet bukas, higit pa kay Hu Minggayo, at mananalo sa unang pwesto sa assessment bukas. Ayon sa mga regulasyon ng punong tanggapan ng Hongming College, ang sinumang makapag-activate ng 50 sword tablets ay gagantimpalaan ng 100 milyong taong gulang na Divine Medicine at 100 milyong Lower Grade Avenue Holy Stones. Umiling si Xi Ying at sinabing, ang talagang inaalala ko ay kung i-activate ba ni Yang Xiaotian ang 70 sword tablets. Ayon sa mga regulasyon, ang pag-activate ng 50 sword tablets ay gagantimpalaan ng 100 milyong taong gulang na Divine Medicine at 100 milyong Lower Grade Avenue Holy Stones. At ang pag-activate ng 60 na tablet ay gagantimpalaan ng 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot at 200 milyon. Ang pag-activate ng 70 tablet ay magbibigay ng gantimpala ng 3 at 300 milyon. At iba pa, ang pag-activate ng 70 sword tablet ay gagantimpalaan ng 500 milyong taong gulang na mga banal na gamot at 500 milyon. At ang pag-activate ng 70 sword tablets ay maaari ring gawing direktang alagad ng presidente. Ito ang pinakamahalagang bagay. Kung si Yang Xiaotian ay magiging direktang disipulo ng kanilang pangulo, magiging mahirap na makitungo kay Yang Xiaotian sa hinaharap. Narinig ni Wang Hailong ang pag-aalala ni Xi Ying na i-activate ni Yang Xiaotian ang 70 sword tablets.
Pagkaraan ng ilang sandali na paghinto, tumawa siya, masyado kang nag-iisip. Sa tingin mo ba ay matagumpay na malinang niyang Xiaotian ang 70 sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan? At kaya ba niyang linangin ang lahat ng ito hanggang sa tuktok? Kung ang kataas-taasan at makalangit na mga sagradong kasanayan sa pakikipaglaban sa espada ay napakadaling linangin hanggang sa tugatog, imposibleng walang sinuman ang nakapag-activate ng 60 tapyas ng espada. Ang 100 sword tablet sa Hongming Square ay nakatayo sa loob ng 1,000,000 taon, at walang sinuman ang nakapag-activate ng 60 sword tablet. Not to mention 90, mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga tao na maaaring mag-activate ng 50 sword tablets. Narinig ito ni Xi Ying, at nabawasan ang kanyang pag-aalala. Sa katunayan, hindi siya naniniwala na siyang Xiaotian ay maaaring linangin ang 70 sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan at maabot ang lahat ng ito. Ang kakayahan niyang Xiaotian na linangin ang higit sa 40 sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan ay nakakabigla na. Kung malilinang niyang Xiaotian ang 70 pintuan, ito ay isang malaking tagumpay. Sa oras na ito, pagkatapos mabili niyang Xiaotian ang mga halamang gamot, pumunta siya sa mga suburb at pinino ang lahat ng mga halamang gamot sa 8 Tribulation 7 Grade Great St. Peel, at pagkatapos ay bumalik sa mansyon kasama si Lao Lu. Pagkatapos bumalik sa mansyon, iniisip din niyang Xiaotian ang tungkol sa pagtatasa bukas. Kung maa-activate niya ang 70 sword tablets, maaari siyang maging direktang disipulo ng dekano. Gayunpaman, hindi ito ang gusto niyang Xiaotian. Dahil kahit na siya ay naging direktang disipulo ng dekano, wala siyang karapatang basahin ang 7 sword-defying top-level na sagradong kasanayan ng Hongming General Hospital. Ngunit kung maa-activate niya ang 100 sword tablets, maaari siyang direktang maging young dean ng Hongming General Hospital. Ang batang dekano ay may karapatang basahin ang 7 sword-defying top-level na sagradong kasanayan ng Hongming General Hospital. Bukod dito, bilang batang dekano ng Hongming General Hospital, maaari siyang pumasok sa Chilean Mountain upang hanapin ang antas ng Kaitiya na bakal na magkukumpuni ng Kaiyuan Sword. Dahil ang Chilean Mountain ay malalim sa pangunahing ospital at nakalista bilang isang bawal na lugar, sa pamamagitan lamang ng pagiging batang dekano ng Hongming General Hospital ay malaya siyang makapasok at makaalis sa Chilean Mountain. Kaya, bukas, kailangan niyang i-activate ang 100 sword tablets. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, maaari niyang i-activate ang 100, ngunit nag-aalala siyang mababago ni Liao ang nilalaman ng assessment. Walang nangyari magdamag. Matapos lumiwanag ang kalangitan, umalis sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa mansyon. Pagdating ng dalawa sa Hongming Square, maraming tao ang nagtipon sa paligid ng Hongming Square. Marahil ay alam nila na siya ay sasali sa pagtatasa ng mga alagad ng Hongming General Hospital ngayon, kaya maraming mga nanunood. Nang makitang paparating na si Yang Xiaotian, nag-ingay ang karamihan ng mga nanunood. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Yang Xiaotian, sunod-sunod ding dumating si Hu Minggayo at ang mga amo ng pamilya Ho. Nakita ni Hu Minggayo si Yang Xiaotian at malamig na bumantong hininga. Ang katotohanan na siya ay itinapon sa isang aso ni Yang Xiaotian kahapon ay kumakalat na ngayon, na labis na ikinainis niya. Sa pagtatasa ngayon, dapat siyang manalo sa unang pwesto anuman ang mangyari. Pagkatapos ay sampilan si Yang Xiaotian ng malakas sa mukha. Hindi nagtagal, dumating ang oras para sa pagsubok. Nakita ng elder na nanguna sa pagsusulit na dumating na ang oras para sa pagsubok, kaya't hiniling niya sa lahat ng mga disipulong nagpalista para sa pagsusulit na pumasok sa Hongming Square. Naglakad sina Yang Xiaotian, Hu Minggayo at iba pa sa Hongming Square. Mayroong higit sa 100 disipulo ang nakikibahagi sa pagsubok sa oras na ito. Bilang karagdagan kina Yang Xiaotian at Hu Minggayo, nag-sign up din ang disipulo ni Musanye na si Chen Hai. Silang tatlo ang pinakakapansin-pansin sa mga disipulo. Halos lahat ng mga mata ay nahulog sa kanilang tatlo. Matapos lumakad si Chen Hai sa Hongming Square, tiningnan niya si Yang Xiaotian sa karamihan ng may galit sa kanyang mga mata. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Huling beses sa Xuanlei Empire Holy Dao Conference, muntik na siyang mapatay ni Yang Xiaotian. Kung hindi dahil sa napapanahong paggamot ng kanyang amo na si Musanye, malamang napatay na siya ngayon. Bagamat paulit-ulit siyang binalaan ng kanyang amo na huwag kamuhian si Yang Xiaotian, paanong hindi niya kamumuhian si Yang Xiaotian dahil sa kanyang desperadong puot. Matapos makapasok si Yang Xiaotian at ang iba pa sa plaza, ang namumunong elder ay nag-usap tungkol sa ilang mga tuntunin ng pagsusulit. Ang pagtatasa na ito, tulad ng mga nauna, ay tungkol sa pag-unawa at pag-activate ng sword tablet. Matapos ipaliwanag ang mga alituntunin ng pagtatasa, tinanong ng namumunong elder si Yang Xiaotian at ang iba pa na lumapit upang maunawaan. Sa sandaling sinabi ng namumunong elder na magsimula, agad na lumabas sina Hu Minggayo at Chen Hai mula sa karamihan at mabilis na naglakad patungo sa unang sword tablet. Malinaw, pareho nilang gustong i-activate ang unang sword tablet bago si Yang Xiaotian. Nang makita sina Hu Minggayo at Chen Hai na nagmamadaling i-activate ang unang sword tablet, mukhang kalmado si Yang Xiaotian at lumapit sa unang sword tablet kasama ang iba pang mga disipulo. Nang dumating si Yang Xiaotian, na-activate na nina Hu Minggayo at Chen Hai ang Supreme Sword Technique. Ang lakas ng espada ng dalawang tao ay tumalon ng husto.
Gayunpaman, nang ang dalawa ay magpapaputok na sana ng kanilang sword energy sa sword monument at i-activate ito, biglang, 9 na sword dragons ang sumabog sa himpapawid sa karamihan, biglang dumaan sa 2 tao, at tumama sa unang sword monument. Ang 9 na sword dragon na ito ay pinalapot lahat ng sword energy. Boom! Nang tumama ang 9 na sword dragon sa sword monument, nagulat ang buong square. Ang sword monument ay sumabog na may nakasisilaw na sword energy, at ang sword character sa sword monument ay sumambulat din ng mabigat na sword energy, na tinamaan si Yang Xiaotian sa karamihan. Gayunpaman, ang enerhiya ng espada ay hindi umatake kay Yang Xiaotian. Matapos makapasok sa katawan ni Yang Xiaotian, pinainit nito ang mga banal na ugat ni Yang Xiaotian, si Dantian, at maging ang kanyang kaluluwa. Ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay kumikinang sa nakakasilaw na liwanag. Natigilan ang lahat. Ini-activate ni Yang Xiaotian ang unang sword monument tulad nito. Noong nakaraan, kahit na gumamit ng sword energy ang isang disipulo para i-activate ang sword monument, aabutin ng kahit isang dosenang paghinga para ma-activate ang sword energy ng sword monument, ngunit isang hininga lang si Yang Xiaotian. Ang elder na nanguna sa assessment ay nabigla dahil alam niya kung bakit mabilis na na-activate ni Yang Xiaotian ang sword monument. Kung mas malakas ang sword skill, mas mabilis na ma-activate ang sword monument. Ginamit lang ni Yang Xiaotian ang 9 Dragon Sword Art, ang unang sword skill ng Dragon Clan. Kakaiba kung hindi ito mabilis. Nang makita na ang unang sword monument ay na-activate ni Yang Xiaotian ng napakabilis, sina Hu Minggayo at Chen Hai, na magpapadala na sana ng sword energy, ay napilitang tumigil doon. Ang dalawa ay tumingin kay Yang Xiaotian na may mga pangit na mukha, tulad ng isang kanya na malapit ng magpaputok ngunit hindi makaputok, hindi pa banggitin kung gaano ito kalungkot. Matapos matiis ni Yang Xiaotian ang binyag ng sword energy ng unang sword monument, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pangalawang sword monument. Habang naglalakad si Yang Xiaotian patungo sa pangalawang monumento ng espada, may nagulat ng balita kay Li Yao. In-activate ni Yang Xiaotian ang unang sword tablet sa isang hininga lang. Nagulat din sina Li Yao at Shen Yingsheng nang marinig nila ang balita. Kinailangan ni Li Yao ng higit sa 20 paghinga para ma-activate ang unang sword tablet. Bagamat mayroon lamang pagkakaiba ng higit sa 20 paghinga at isang paghinga, ang pagkakaiba ay masyadong malaki kung kalkulahin ng mga multiple. Nagulat din ang kanilang mga alagad na sina Wang Hailong at Xi Ying nang marinig nila ang balita. Dahil wala pang nakagamit ng top level na sword skills ng Peak Realm para i-activate ang sword tablet noon, kaya walang nakakaalam na ang sword tablet ay maaaring ma-activate ng ganoon kabilis. Matapos marinig ang balita, mas nag-alala si Xi Ying. Nakita ito ni Wang Hailong at sinabing kahit na i-activate ni Yang Xiaotian ang unang sword tablet sa isang hininga, hindi ito nangangahulugan na maaari niyang i-activate ang pangalawang sword tablet sa isang hininga. Hindi ibig sabihin na kaya niyang buhayin ang 50 sword tablets. Tumanggo si Xi Ying. Kung matagumpay lamang na nilinang ni Yang Xiaotian ang higit sa 40 mga sagradong kasanayan sa antas ng espada na umabot sa tugatog, maaari lamang niyang i-activate ang higit sa 40 sword tablets. Kahit na nilinang niya ang higit sa 40 mga sagradong kasanayang ito sa antas ng espada para maging mas malakas, hindi niya ma-activate ang 50. Sa oras na ito, bumalik din sa katinuan si Hu Minggayo sa Hongmeng Square. Tumingin siya kay Yang Xiaotian na naglalakad patungo sa pangalawang sword tablet at malamig na ngumiti. Yang Xiaotian, walang silbi kahit na mas mabilis mong i-activate ang sword tablet. Ang pagtatasa ay tungkol sa kung sino ang nag-activate ng mas maraming sword tablet, hindi kung sino ang nag-activate ng sword tablet ng mas mabilis. At nalinang ko ang 50 pinakamataas na antas ng espada ng mga sagradong kasanayan, na lahat ay umabot na sa tugatog. Napakalakas ng boses ni Hu Minggayo. Nagulat ang lahat sa plaza nang marinig nila ito. Si Mr. Hu ay aktwal na nilinang ang 50 pinakamataas na kasanayan sa espada. Tulad ng inaasahan sa isang sword genius na pinapabore ni General Hallmaster Lee. Ang talento sa espada ni Mr. Hu ay mas malakas pa kaysa sa Six Paths Saint. Kung sasali si Mr. Hu sa Hongmeng General Hospital, ang susunod na kompetisyon ng panloob ng mga disipulo ay tiyak na mas mahusay kaysa sa Six Paths General Hospital. Excited na nag-uusap ang lahat. Dati, nang i-activate ng Six Paths Saint ang Sword Star ng Xingluo Sword Stone sa Xingluo Empire, 48 Supreme Sword Skills lang ang alam niya, ngunit ngayon ay 50 na ang nilinang ni Hu Minggayo. Hindi ba't mas malakas siya kaysa sa Six Paths Saint? Ang ilang mga master na optimistiko tungkol kay Hu Minggayo ay nasa sabik. Nang i-activate na ng lahat ang cultivation ni Hu Minggayo ng 50 pinakamataas na kasanayan sa espada, muling sumabog ang sword energy ni Yang Xiaotian, sumasabog sa pangalawang monumento ng espada. Bang! Muling yumanig ang buong parisukat. Ang pangalawang monumento ng espada ay sumabog. Ang karakter ng espada sa monumento ng espada ay muling nagpalabas ng maraming enerhiya ng espada, na tumama sa katawan ni Yang Xiaotian at nagpainit sa mga banal na ugat, dantian, at kaluluwa ni Yang Xiaotian. Nalaman ni Yang Xiaotian na pagkatapos na magalit sa enerhiya ng espada ng monumento ng espada, ang kanyang mga banal na ugat, dantian, at kaluluwa ay naging mas nababanat. Siyempre, mas malakas ang sword technique na ginamit, mas malakas ang activated sword energy, at mas maganda ang tempering effect.
Kung i-activate ng Supreme Sword Technique ang Sword Monument, ang Sword Energy Tempering Effect ay magiging mas mababa kaysa kay Yang Xiaotian. Nang makitang muli ang pangalawang Sword Monument na pinaandar ni Yang Xiaotian, nakaka-activate lang para kay Hu Mingyu, biglang huminto ang mga nagbubulungan. Muli, ito ay isang hininga. Tahimik na sabi ng isang alagad ng pamilya. Hindi ba't habang lumalayo ka, mas mahirap i-activate ang Sword Monument? Ngunit pinaandar pa rin ni Yang Xiaotian ang pangalawang Sword Monument sa isang hininga. Matapos tanggapin ang binyag ng Sword Energy ng pangalawang Sword Monument, naglakad si Yang Xiaotian patungo sa ikatlong Sword Monument. Pinapanood lang ni Hu Mingyu, Shanghai at iba pa si Yang Xiaotian na naglalakad patungo sa ikatlong Sword Monument. Nais din nilang i-activate ang unang Sword Monument, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanilang Sword Energy ay palaging hindi matatag. Kung ang Sword Energy ay hindi matatag, ang epekto ng pagsusubo sa Sword Energy ay magiging mas malala kapag ang Sword Monument ay na-activate. Kaya lang, tumigil sila. Anyway, ang oras ng pagsubok ay isang buong araw, may sapat na oras. Dumating si Yang Xiaotian sa ikatlong monumento ng espada. Hindi ako naniniwala na magagawa mo pa. Masakit na sasabihin si Hu Mingyu, na sinasabing hindi siya naniniwalang maa-activate ni Yang Xiaotian ang ikatlong Sword Monument sa isang hininga, nang makita niya ang buong katawan ng Sword Energy ni Yang Xiaotian na sumasabog, at ang Sword Energy ng ikatlong pinto ng top level na Sword Technique ay sumabog patungo sa ikatlong Sword Monument. Muling yumanig ang parisukat. Ang Sword Energy ng ikatlong Sword Monument ay sumabog sa katawan ni Yang Xiaotian. Isang hininga pa. Nang makitang pinaandar pa rin ni Yang Xiaotian ang ikatlong Sword Monument sa isang hininga, nilunok ni Hu Mingyu ang kalahati ng huling pangungusap. Naglakad si Yang Xiaotian patungo sa ika-4 na Sword Monument. Ang pang-4 na kasanayan sa espada ng pinakamataas na antas ay ginanap. Bam-antong hininga pa ito. Ang pang-4 na Sword Tablet ay naisaaktibo. Sa ganitong paraan, patuloy na nag-activate si Yang Xiaotian. Hindi nagtagal, na-activate ang ika-10 Sword Tablet. Katulad ng mga nauna, na-activate ito sa isang hininga. Natahimik ang buong square. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Dumating si Yang Xiaotian sa ika-11 Sword Tablet. Gayunpaman, simula sa ika-11 Sword Tablet, ang oras ng pag-activate ay medyo mas mahaba, gayunpaman, tumagal pa rin ang 2 paghinga upang ma-activate. Nang i-activate ni Yang Xiaotian ang ika-20 Sword Tablet, ito ay 2 hininga pa rin. Pagkatapos, ito ang 21 taibak na taibak. Ang 21 Sword Tablet ay mas mahirap kaysa sa mga nauna, ngunit kahit na ganoon, huminga lang si Yang Xiaotian ng 3 hininga para i-activate ito. Pagdating sa 31 Sword Tablet, in-activate ito ni Yang Xiaotian sa 4 na paghinga. Pagdating sa 41 Sword Tablet, in-activate ito ni Yang Xiaotian sa 5 paghinga. Nang i-activate ni Yang Xiaotian ang 41st Sword Tablet, labis na kinabahan si Hu Mingyu. Pagkatapos ng lahat, nabalitaan na si Yang Xiaotian ay nakakaalam lamang ng higit sa 40 mga kasanayan sa espada na lumalaban sa langit, ngunit walang sino man ang eksaktong nakakaalam kung ilan ang alam niya. Dahil sobrang kinakabahan ng lahat, in-activate ni Yang Xiaotian ang 45th Sword Tablet. Hindi matagumpay, hindi matagumpay. Nakita ni Hu Mingyu si Yang Xiaotian na nakatayo sa harap ng 45th Sword Tablet, at kinakabahan niyang sinabi sa kanyang puso. Ngunit nang paulit-ulit niyang sinabing hindi matagumpay, nakita niya ang 45th Sword Tablet na sumambulat na may napakatalino na enerhiya ng espada ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, habang patuloy na sinasabi ni Hu Mingyu na hindi matagumpay sa kanyang puso, patuloy na matagumpay na na-activate ni Yang Xiaotian ang mga Sword Tablets, at napunta sa 50th Sword Tablet. Napabuntong hininga ang lahat. May chismis na si Yang Xiaotian ay nagsanay lamang ng higit sa 40 na makalangit na kasanayan sa espada, hindi hihigit sa 50. Kinabahan si Hu Mingyu kaya medyo nanginig siya. Gayunpaman, gaano man siya nanginig, ang 50th Sword Tablet ay sumambulat pa rin ng napakatalino na enerhiya ng espada tulad ng mga nakaraang Sword Tablet. Nang makitang na-activate din ang 50th Sword Tablet, si Hu Mingyu ay parang tinamaan ng libo-libong kulog, at muntik nang mahulog pabalik. Hindi niya napigil ang sumigaw, imposible. Hindi ba't sinabi nila na si Yang Xiaotian ay nag-practice lamang ng higit sa 40 mga kasanayan sa espada na lumalaban sa langit. Ngayon ay ipinakita na niya ang 50th Heaven-defying Sword Technique. Sa sorpresa ng lahat, nagpatuloy si Yang Xiaotian sa paglalakad patungo sa 51st Sword Tablet. Makalipas ang 6 na paghinga, nang i-activate ni Yang Xiaotian ang 51st Sword Tablet, si Hu Mingyu ay tinamaan ng 100,000 Thunderbolts at naramdamang nawalan ng malay. 51. Nagulat ang lahat. Ini-activate ni Yang Xiaotian ang 51 Sword Tablets. Walang duda na si Yang Xiaotian ang una sa pagtatasa na ito. Nakarating din kina Wang Hailong at Xi Ying, ang mga disipulo ni Liao at Chen Yingsheng ang balita na nag-activate si Yang Xiaotian ng 51 Sword Tablets. Ano, 51? Nagulat si Wang Hailong. Lumubog si Xi Ying sa kanyang puso, at may hindi kilalang kutob sa kanyang puso. Kanina, inaasahan niya na si Yang Xiaotian ay tiyak na hindi nasanay sa higit sa 40 makalangit na kendo na sagradong kasanayan tulad ng sabi-sabi sa kanya. Ngayon ay iniisip niya na ito ay totoo.
Hindi, dapat nating pigilan siyang Xiaotian sa patuloy na pagliliwanag. Sabi ni Xi Ying na nakasubsob ang mukha, ang kanyang mukha ay marangal. Ang inaalala niya ngayon ay hindi kung maa-activate ni Yang Xiaotian ang 70 sword monuments. Mukhang marangal din si Wang Hailong, pumunta sa aking Panginoon. Hayaan ang aking Panginoon na pigilan si Yang Xiaotian. Pagkasabi ng dalawa, nag-break the air sila sa Liaodong. Nang dumating ang dalawa sa mansyon ni Liaodong, pinag-uusapan din nina Liao at Chen Yingsheng si Yang Xiaotian. Guro, kung hindi, mag-utos ka, hayaan ang Pangulo na direktang bawiin ang mga kwalifikasyon ng paglahok ni Yang Xiaotian sa pagtatasa ng mga disipulo ng General Institute. Sinabi ni Wang Hailong, sa ganitong paraan lamang niya mapipigilan siya sa patuloy na pag-activate ng Sword Monument. Kung magpapatuloy si Yang Xiaotian sa pagliliwanag, natatakot ako na talagang ma-activate niya ang 70 Sword Monuments. Sinabi ni Li Yaoshen, dahilan. Bagamat siya ang pinuno ng pangunahing bulwagan ng General Hospital, hindi niya palaging masasabi na ang pagtanggal sa paglahok ni Yang Xiaotian sa pagtatasa ay binawi. Dapat may dahilan. Natigilan si Wang Hailong, iniisip ito, at sinabi ko na pinaghihinalaan ko na si Yang Xiaotian ay taksil ng Baiye Demon, at sinabing nakipagsabuatan si Yang Xiaotian sa Baiye Demon. Muli niyang sinabi, idiniin muna namin siya sa piitan, hinawakan ito saglit, at pagkatapos ay sinabi na nalaman na si Yang Xiaotian ay taksil ng Baiye Demon. Ang mukha ni Li Yao ay maulap, at pagkatapos ay umiling, at walang sinabi. Sa oras na ito, na-activate na ni Yang Xiaotian ang 61 Sword Monument. Sa buong square, nagulat ang lahat. 61. Napanood ng ilang ninuno ang 61st Sword Monument na hindi pa na-activate, huminga ng malalim, at nagsikap na kumalma. Iniisip ko kung hindi pa ito na-activate. At hindi na alam ni Humingayo kung ano ang nanghihina. Nakatayo siya doon, blanko ang kanyang isip, at wala siyang ideya. Kanina, nang i-activate ni Yang Xiaotian ang higit sa 40 sword monuments, mayroon pa rin siyang pag-asa sa kanyang puso. Ngayon, walang ideya. Kung tungkol sa puot ni Yang Xiaotian, ang kanyang mukha ay patuloy na nagbabago, at siya ay may iba't ibang iniisip. Sa pagkamatay ng lahat, sa wakas ay natanto ni Yang Xiaotian ang 71 monumento ng espada. Hindi, ito ay hindi upang mapagtanto ang ika-9 na monumento ng espada. Nang inag ang isang Home Lord, tuyong bibig. Lahat ay shock. 990. Noong una, hindi naisip ng lahat ang problemang ito, ni hindi nila iniisip ang problemang ito. Kung napagtanto mo ang 90th Sword Monument, kung gayon, napatingin ang lahat kay Yang Xiaotian, hindi maiwasang magbago ang kanyang mga mata. Kung niliwanagan ni Yang Xiaotian ang 90th Sword Monument, ito ang magiging pro-disciple ng Dean ng General Hospital ng Hongmeng. Sa pagkakakilanlang ito, si Yang Xiaotian ay isang hakbang na umakyat. Nang marinig ni Humingayo ang mga salita ng lahat, halos malagutan siya ng hininga. Tulad ng lahat, hindi niya naisip na si Yang Xiaotian ay posibleng maging aktibo sa ika-90 na Sword Monument. Ang akala niya ay sila ni Yang Xiaotian ang maaaring manalo sa una. Dapat imposible. Ang isang ninuno ng isang kendo ay umiling, ngayon 71, upang i-activate ang 70, ito ay malayo. Sa katunayan, si Yang Xiaotian ay nag-activate lamang ng 71 yuan ngayon, kaya tinalakay niya kung si Yang Xiaotian ay maaaring mag-activate ng 91, malayo. At ang monumento ng espada ay magiging mas mahirap i-activate. Ngunit sinabi lang ng ninuno ng kendo bago ang ilang sandali, dumating si Yang Xiaotian sa 81st Sword Monument. Ang ninuno ay may pakiramdam ng hawak. 71 ngayon lang, 70 ang distansya, at malayo na, pero ngayon ay 81, 70 ang layo, parang hindi malayo. Sa gitna ng karamihan, pinanood ni Lao Lu si Yang Xiaotian na papalapit sa 90th Sword Monument, at mas nasasabik at tense. Panginoon, tahan na. Tumigil ka. Ang puso ni Lao Lu ay paulit-ulit na tumahimik, kaya siya ay nasasabik na ang kanyang lumang mukha ay namula. Sa puso ni Lao Lu, si Yang Xiaotian ay nakatayo sa ika-89 na monumento ng espada. Nang i-activate ni Yang Xiaotian ang 89th Sword Monument at dumating sa 90th Sword Monument, lahat ay huminga ng mas mabigat, at ilang tao ang huminga pa ng kanilang hininga mula sa kanilang mga butas ng ilong. Ang buong parisukat ay napuno ng kakaibang amoy. Hinigpitin pa ni Humingayo ang kanyang espada sa kanyang kamay dahil sa kaba. Sa screen ng lahat, ipinakita ni Yang Xiaotian ang Ning's Zeroth Kendo Holy Scale. Inaabot pa rin ang tuktok, ito pa rin ang tuktok ng langit. Nang makita ni Yang Xiaotian Shi na nagpapakita ng ika-90 climbing tick, ang pagpapabata ng top level na holy skills ng Kendo, halos mabali ni Humingayo ang espada sa kanyang kamay. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Oo nga, nang ang kapangyarihan ng Kendo ni Yang Xiaotian ay sumabog sa itaas ng ika-9 na Sword Monument, ang 90th Sword Monument ay nag-aatubili na sumikat, at ang espada ay sumasabog. Nang makitang ang ika-9 na Sword Monument ay talagang na-activate ni Yang Xiaotian, si Humingayo ay tila nawala ng lakas sa kanyang katawan, at nakaramdam siya ng paralysis. Agad ding namutla ang mukha ni Chen Hai. Nang si Humingayo, ang mukha ni Chen Hai ay mapatla at walang dugo, ang eksena ay sumabog mula sa pabago-bagong tagay, at maraming tao ang nasasabik.
Ang 90th Sword Monument ay isinaaktibo. Ito ang aklat ng kasaysayan. Ilang ninuno ni Kendo ang bulungan sa kanilang sarili. Naikuyom din ni Lao Luo ang kanyang kamao na sa sabik. Matapos ay activate ni Yang Xiaotian ang 90th Sword Monument, wala siyang kagalakan o kalungkutan sa kanyang mukha, at nagpatuloy sa paglipat patungo sa 91st Sword Monument. Natigilan ang lahat nang makita nilang si Yang Xiaotian ay patuloy na naglalakad patungo sa 71 Sword Tablet. Baka gusto ni Yang Xiaotian. Hindi maiwasan ng lahat na tumingin sa dulo ng Sword Tablet. Sa oras na ito, nalaman din ni Liao, Chen Yingsheng, Wang Hailong, X Ying at iba pang mga guro at apprentice na inactivate ni Yang Xiaotian ang 70 Sword Tablet. 90. Napakapangit ng itsura ng ilang tao. Ano naman ngayon? Tinanong ni Liao ang kanyang mga nasasakupan na dumating upang mag-ulat sa isang malalim na boses. Si Yang Xiaotian ay nagsisimula na ngayong maunawaan ang 71 Sword Tablet. Sabi ng mga subordinate niya na may komplikadong ekspresyon. Master, pupunta ba tayo sa plaza ngayon? Sabi ni Wang Hailong sa malalim na boses. Ang mukha ni Liao ay nagbago mula sa maulap hanggang sa maliwanag, at sa wakas ay umiling, maaari tayong huminto sa pagkakataong ito, ngunit hindi na tayo maaaring huminto sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos ng isang pause, sinabi niya, huwag mag-alala, hindi ma-activate ni Yang Xiaotian ang huling Sword Tablet. Natigilan ang lahat at hindi maintindihan kung bakit sigurado si Liao. Upang i-activate ang huling Sword Tablet, hindi lamang ang Supreme Sword daw Holy Skills ang kailangan, kundi ang 11 kataas-taasang at higit na banal na katawan ang kailangan, sabi ni Liao. 11 kataas-taasang banal na katawan. Natigilan ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito. Oo, nangangailangan pa rin ito ng kapangyarihan ng 11 kataas-taasang banal na katawan. Hindi alam ng marami ang tungkol dito, sabi ni Liao. Iniwan ni Wang Hailong at ng iba pa ang mga salita at gumaan ang pakiramdam. Bagamat si Yang Xiaotian ay may makalangit na pamamaraan ng espada, wala siyang 11 kataas-taasang banal na katawan. Nalaman din ni Teng Yi, ang presidente ng Hongmeng College, na si Yang Xiaotian ay nag-activate ng 70 Sword Tablets, at lumipad sa Hongmeng Square kasama ang kanyang mga tauhan. Congratulations to the President, you have a good disciple. Habang papunta sa Hongmeng Square, ngumiti ang isang Hallmaster kay President Teng Yi. Binati din ng ibang mga masters ng Hongmeng Academy si Teng Yi. Tumango si Teng Yi at ngumiti sa lahat. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na maa-activate ni Yang Xiaotian ang 70 Sword Tablets. Nang si Teng Yi at ang iba pa ay lumipad patungo sa Hongmeng Square, si Yang Xiaotian ay nag-activate ng Sword Tablet tuwing 10 paghinga, at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng 79 na Sword Tablet. Ang buong Hongmeng Square ay napuno na ng mga taong nagmumula sa lahat ng panig. Gayunpaman, walang gumawa ng tunog. Ang parisukat ay walang uliran na tahimik. Pati ang daloy ng hangin sa kalawakan ay tila tumitigil. Nakatitig ang lahat sa asul na figure at sa 79 na Sword Tablet. Bigla, ang 79 na Sword Tablet, tulad ng mga naunang Sword Tablet, ay sumambulat sa napakaningning na liwanag, at ang mabigat na enerhiya ng espada ay tumama sa katawan ni Yang Xiaotian. Ang buong parisukat ay gumawa ng tunog na parang agos ng bundok. Ang 99, 99. Kung alam ni Grandmaster Hongmeng, tiyak na matutuwa siya at matutuwa. Puno ng pananibik ang mga tao. 99. Huminga din ng malalim si Old Lu. Kung i-activate ng kanilang Young Master ang huling Sword Tablet, hindi ba ang Young Master nila? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Old Lu na pabilisin ang kanyang puso. Matapos tanggapin ang binyag ng Sword Energy ng 99 Sword Tablet, huminga din ng malalim si Yang Xiaotian, naglakad patungo sa 100 Sword Tablet, at tumayo sa harap ng 100 Sword Tablet. Ang mga taong sumasabog pa ngayon, lahat ay tumahimik nang makita nila si Yang Xiaotian na papunta sa 100 Sword Tablet. Sa nasasabik at umaasang mga mata ng karamihan, ginawa ni Yang Xiaotian ang ika-100 sword skill ng Heaven-defying sword, at ang sword energy ay tumama sa 100 Sword Tablet. Bang! Nayanig ang parisukat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-react ang Sword Tablet. Natigilan ang lahat. Anong nangyayari? Hindi ba sabi nila na kayang i-activate ng Supreme Sword Technique ang Sword Monument? Bakit hindi nag-react ang 100 Sword Monument? Nataranta ang lahat. Muli ring isinaaktibo ni Yang Xiaotian ang parehong Heaven-defying sword technique at pinasabog ang 100 Sword Monument. Ang lupa ay yumanig, ngunit tulad ng dati, ang Sword Monument ay hindi nag-react. Sumimangot si Yang Xiaotian at gumamit ng ibang Heaven-defying sword techniques, ngunit hindi rin nag-react ang Sword Monument. Hindi nagtagal ay nalaman ni Liao at ng iba pa ang balita mula sa Hongmeng Square. Ngumiti si Wang Hailong at sinabing, Guro, mukhang hindi talaga ma-activate ni Yang Xiaotian ang 100 Sword Tablet. Tumango si Liao at ngumiti, sabi ko, kailangan ng 11 kataas-taasang banal na katawan. Kahit anong gawin ni Yang Xiaotian, hindi niya ma-activate ang 100 Sword Tablet. Sa oras na ito, pagkatapos na baguhin ni Yang Xiaotian ang ilang uri ng kakayahan sa espada na lumalaban sa langit at hindi pa rin ma-activate ang 100 Sword Tablet, nag-isip si Ding Ye at sinabing, subukan mong gamitin ang kapangyarihan ng banal na katawan upang i-activate ang mga kasanayan sa espada. Gamitin ang kapangyarihan ng banal na katawan upang i-activate ang mga kasanayan sa espada.
Natigilan si Yang Xiaotian. Kaagad, pinaandar niya ang kapangyarihan ng siyam na banal na katawan at ginamit ang kapangyarihan ng siyam na banal na katawan upang may sigawa ang ika-100 na kasanayan sa espada. Boom! Nang tumama ang sword energy sa sword tablet, ang liwanag ng sword tablet ay nanginginig saglit, ngunit nang ma-activate ang sword word sa sword tablet, bigla itong tumigil. Natigilan ang lahat. Nagulat si Yang Xiaotian nang makita ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihan ng 10 banal na katawan na lumalaban sa langit para i-activate ang mga kasanayan sa espada. Ang kapangyarihan ng siyam na banal na katawan, Eternal Holy Body, Hanyuan Heavenly Faith Holy Body, Hongming Holy Body, Origin Holy Body, Chaos Holy Body, Heavenly Dao Holy Body, Beginning Dragon Holy Body, Ultimate Life Holy Body, at Supreme Holy Body, ay nagpapaliwanag sa kalangitan sa itaas ng Hongming City. Sa sandaling ito, ang ika-10 banal na katawan, ang katawan ng walang pasimulang espada, ay itinaas. Dahil sa liwanag ng 10 banal na katawan na lumalaban sa langit, nawala ang kinang ng lahat sa Hongming City. Katawan ng espada na walang simula. 10 banal na katawan na lumalaban sa langit. Nagulat ang lahat nang makita nila ang 10 banal na katawan ni Yang Xiaotian na lumalaban sa langit. At si Humingayo, na sumalakay kay Yang Xiaotian kahapon at nagpakita ng 8 kataas-taasang banal na katawan at 2 banal na katawan na lumalaban sa langit, ay nagulat din. Bagamat isa rin siya sa 10 banal na katawan, ang kanyang 10 banal na katawan ay sadyang napakahina kumpara kay Yang Xiaotian. At ang kanyang 2 banal na katawan na lumalaban sa langit ay ang mga banal na katawan lamang na lumalaban sa langit sa unang antas. Ang 10 banal na katawan ni Yang Xiaotian na lumalaban sa langit ay ang lahat ng pinakamataas na antas na mga banal na katawan na lumalaban sa langit. Bang! Ang 10 banal na katawan ni Yang Xiaotian na lumalaban sa langit ay nag-activate ng kapangyarihan ng mga banal na kasanayan sa pakikipaglaban sa espada at pinasabog ang ika-100 sword tablet. Sa pagkakataong ito, ang sword tablet ay lalong kuminang. Ngunit ito ay medyo maikli, at ang sword tablet ay hindi na-activate. Nagpasya si Yang Xiaotian na gamitin ang 11 banal na katawan na lumalaban sa langit, kaya pagkatapos na ay activate ang unang 10 banal na katawan na lumalaban sa langit, na-activate niya ang ika-11 Sun Holy Body. Ang lakas ng apoy ng araw ay tumama sa bawat sulok ng plaza. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang tingin. Hindi napigilan ng lahat na umatras. 11 banal na katawan na lumalaban sa langit. Nang makitang ipinakita ni Yang Xiaotian ang 11 banal na katawan na lumalaban sa langit, lahat ay nagulat na hindi sila makapagsalita. Kahit si Lao Lu ay natakot. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang 11 banal na katawan ng kanilang Young Master na lumalaban sa langit. Ginamit ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng 11 banal na katawan na lumalaban sa langit para i-activate ang mga banal na kasanayang lumalaban sa espada na lumalaban sa langit at muling pinasabog ang 100 sword tablet. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang sword energy na napigilan ng hindi mabilang na taon sa 100 sword monument ay ganap na pinakawalan. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay parang isang napakalaking alon, na yumanig sa langit at lupa. Nang ganap na na-activate ang 100 sword monument, ang iba pang sword monument ay sumambulat din ng sword energy. Sabay-sabay na sumabog ang lahat ng enerhiya ng espada sa katawan ni Yang Xiaotian. Ang kamanghamanghang at hindi malilimutang eksenang ito ay nagulat sa kaluluwa ng lahat. Ang sword energy ng Hongmeng Square ay dumiretso sa kalangitan. Kahit na maraming milya sa labas ng Hongmeng City, makikita ng mga tao ang kamanghamanghang enerhiya ng espada na ito. Nakita rin ni Teng Yi at ng mga masters ng Hongmeng General Hospital na pumunta rito ang kamanghamanghang sword energy na ito. Ito ang sword energy doon sa Hongmeng Square. Ano ang nangyayari? Paano magiging napakalakas ng sword energy? Nagulat ang ilang masters ng Hongmeng General Hospital. Itanong mo kung anong nangyayari, sabi ni Teng Yi sa kanyang mga tauhan. Mabilis na nakipag-ugnayan ang kanyang mga tauhan sa elder na namumuno sa pagtatasa. Nakita ng matanda na nanguna sa pagtatasa na ang lahat ng malalaking tao sa pangkalahatang ospital ay nagpadala ng mga liham upang magtanong, at mabilis na iniulat ang sitwasyon dito. Ano, inactivate ni Yang Xiaotian ang 100 sword tablet. Nagulat si Teng Yi nang marinig niya ang balita, all activated. Nataranta rin ang ibang senior executives. Papunta pa lang dito, pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol sa pag-activate ni Yang Xiaotian ng 70 sword tablets at pagiging direktang disipulo ng General Dean na si Teng Yi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-activate ni Yang Xiaotian ang lahat ng sword tablets sa isang kisap mata. Kung ang lahat ng mga sword tablet ay naisaaktibo, kung gayon si Yang Xiaotian ay magiging batang dekano ng kanilang punong tanggapan. At ayon sa mga alituntunin ng kanilang mga ninuno sa Hongmeng, ang katayuan at kapangyarihan ng batang dekano ay katumbas ng kanilang punong hallmaster. Pumunta ka sa Hongmeng Square. Matapos magulat, si Teng Yi ay naging isang stream ng liwanag at nagmamadaling pumunta sa Hongmeng Square. Nagmamadali rin ang ibang mga senior executive ng Hongmeng headquarters sa Hongmeng Square. Nang dumating si Teng Yi at ang iba pa, si Yang Xiaotian ay tumatanggap pa rin ng binyag ng sword energy mula sa lahat ng sword tablets sa square. Matapos matanggap ang binyag ng sword energy mula sa sword tablets, nalaman ni Yang Xiaotian na kahit ang kanyang sword heart ay nagbago.